Noong gabing iyon, mahina ang ulan sa Maynila. Ang Rojas Boulevard ay tila tahimik. Ilang sasakyan lang ang dumaan na ang ilaw ay nagre-reflect sa mga baha. Sa ika-12 palapag ng Hotel Marilad, na kilala sa karangyaan at rami ng dayuhang bisita, nagsimulang tumahimik ang kusina. Katatapos lang ng shift ng mga chef, tanging ang mahinang tunog ng mga ref at ang kalansing ng mga kaldero na nakasabit ng maayos ang naririnig. Si Benjo Reyes, isang bagong kawani sa kusina na 3 buwan pa lang nagtatrabaho, ay naglilinis ng sahig malapit sa freezer. Tinakpan niya ang kanyang bibig nang makaamoy ng kakaiba. Hindi ito amoy ng baka o isda na karaniwan niyang hinahawakan. May matalim na amoy na tumutusok, pinaghalong lansa at bulok na nagpasuka sa kanya. Sinubukan niyang ipagwalang bahala, ngunit hindi nagsinungaling ang kanyang ilong. Mula sa ilalim ng pinto ng malaking pang-industriyang freezer sa dulo ng silid, may nakitang maliit na pamumuo ng kulay pula. Lumulok si Benjo, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naaalala niya ng buong-buo ang bilin ng head chef na si Katrina Salvador, na laging ipinagbabawal ang sinumang magbukas ng freezer nang walang pahintulot. Ngunit ng gabing iyon, nagsama ang pagtataka at takot. Lumapit siya, hinawakan ang malamig na metal na hawakan, pagkatapos ay mabilis na binawi ang kanyang kamay. Dahan-dahang tumulo ang pulang likido sa kanyang sapatos na pantrabaho. Nang nanginginig ang mga kamay, tumakbo si Benjo sa security office ng hotel at hiniling sa security guard na tawagan ang pulis. Mahina lang siyang nagsalita, may hindi tama sa kusina sa ibaba. Nag-alinlangan ang receptionist na tumanggap ng ulat, ngunit sa huli ay tumawag sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. 15 minuto pagkatapos, 2 patrol car ang dumating na sinundan ng forensic van. Ang kanilang mga asul na ilaw ay tumagos sa kortina ng ulan sa Maynila ng gabing iyon. Bumaba si Teniente Leo Castro mula sa sasakyan, dala ang malaking flashlight at surgical mask. Kilala siya sa kanyang pagiging kalmado, ngunit matatag. Kasama ang 2 miyembro at isang forensic expert, patungo sila sa kusina. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong sila ng lamig na may halong amoy ng lansa. Tumingin si Leo sa paligid. Kumikinang ang ilaw ng kusina sa sahig na basa pa. Sa dulo ng silid ay nakita ang malaking freezer na may madilim na pulang pamumuo sa ilalim. Mabilis na sinuri ni A. Minda Corpus, ang forensic expert, pagkatapos ay senyasan ang mga kasama na magsuot ng guwantes. Yumuko siya, hinawakan ang likido gamit ang bulak, pagkatapos ay tumingin kay Leo. Ang kulay at tekstura nito ay parang namuong dugo. Nakakandado ang malaking freezer gamit ang digital code. Sa kaliwang bahagi ay nakasabit ang sticker ng regular na inspeksyon ng Department of Health. Mula sa labas, mukha itong malinis na parang hindi nahawakan. Tinawag ang manager ng restaurant na si Aling Susan, at nang makita ang mukha nito, nanlumo siya nang ipasok ang code. Nang bumukas ang pinto ng freezer, bumuga ang malamig na hangin na may kasamang matinding amoy bulok. Agad na yumuko ang isang batang pulis upang pigilin ang pagsusuka. Sa pagitan ng tumpok ng imported na karne na nakabalot sa plastik, may nakitang bagay na maputlang asul. Itinutok ni Leo ang flashlight at suminag ang puting ilaw sa bagay na yon. Isang matigas na paa ng tao na may asul na kuko ang malinaw na nakikita sa pagitan ng mga nakapirming plastik. Walang nagsalita. Lahat ay nagkatinginan. Dahan-dahang sinuri ni Ea Minda, tinitiyak na hindi ito replika. Nakita niya ang balat na kumulubot at ang mga balahibo ay nakakabit pa. Mahina siyang bumulong. Ito ay totoo. Agad na ipinag-utos ni Leo ang pagselyo ng silid. Ibinaba ang police line, hiniling sa mga kawani ng hotel na lumayo, at pansamantalang pinatay ang pangunahing ref si Katrina Salvador, ang head chef na kilala sa disiplina, ay huli nang dumating ng gabing iyon. Suot niya ang malinis na puting uniforme, kalmado ang mukha na walang ekspresyon. Lumapit si Leo at ipinaliwanag ang paunang natuklasan. Matagal na tinitigan ni Katrina ang freezer, pagkatapos ay nagsalita ng walang ekspresyon na wala siyang alam. Ang freezer, anya, ay ginagamit lang para sa mga espesyal na imported na sangkap. Tumingin siya kay Leo ng saglit, pagkatapos ay ibinaling ang mukha. Ang kanyang tingin ay malamig na parang yelo sa loob ng freezer. Si Benjo ay nakatayo sa isang sulok ng kusina, nakayuko. Narinig niya ang bawat salita, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Naaalala niya si Maya. Ang batang serbidora na 3 araw nang hindi nakikita sa dormitoryo ng Marilad.
Madalas maghatid ng pagkain ang dalaga sa kusina sa gabi at mumingiti tuwing bumabati. Nagsimulang makaramdam ng mabigat sa kanyang puso na parang may madilim na sagot sa tanong na hindi niya kailanman gustong malaman. Dinala ni A.I. Minda ang bahagi ng paa sa metal na mesa at sinimulan ang paunang pagsusuri. Walang bakas ng tatoo, walang lumang operasyon. Ang hiwa sa buto ng binti ay makinis at malinis na parang ginawa ng bihasang kamay gamit ang propesyonal na kutsilyo sa kusina. Mahina ang boses ni Leo nang sabihin niya kung hindi ito aksidente. Ito ay gawa ng taong marunong maghiwa ng karne ng may presisyon. Nakatayo si Katrina malapit sa pinto, tahimik. Mas lumakas ang ulan sa labas. Nagre-reflect ang asul na ilaw mula sa police car sa basang dingding ng kusina. Ang kanyang mukha ay tila kalmado, ngunit ang mga mata ay nagpapakita ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Kung takot man o alaala na bumalik mula sa nakaraan. Nang gabing iyon, ang amoy bulok mula sa freezer ng Hotel Marilag ay hindi lang tanda ng pagkabulok ng karne. Ito ay tanda ng simula ng isang madilim na kwento na yayanig sa buong Maynila. Pagsikat ng araw sa Maynila. Maulap pa rin ang langit pagkatapos ng ulan kagabi. Sa likod ng Hotel Marilag, nakasabit pa rin ang police line na nakapalibot sa ilalim ng kusina. Amoy metal at lansa pa rin sa hangin. Maingat na gumalaw ang mga forensic team, dala ang mga kahon ng ebidensya at kamera. Nakatayo si Teniente Leo sa tabi ni A.I. Minda, tinitignan ang freezer na bukas na ngayon. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga nakapirming karne. Bawat plastik ay may label ng padala mula sa Australia. Ngunit ang ilang label ay mukhang kakaiba na parang bagong dikit. Sinuri ni A.I. Minda ang temperatura ng silid at minarkahan ang mga pakete na hindi tugma sa listahan. Mahina siyang bumulong. May 5 bag na mas magaan kaysa sa nararapat. Sa likod ng plastik na yon ay may kaduda-dudang bagay. Nakaupo si Katrina Salvador sa upuan ng kusina na kalmado ang mukha. Uminom siya ng mainit na tubig na ibinigay ng mga pulis. Maayos pa rin ang kanyang puting uniforme. Walang mansa. Lumapit si Leo at dahan-dahang nagtanong, kailan niya huling sinuri ang freezer na yon. Mahinang sumagot si Katrina. 2 gabi na ang nakakaraan, bandang madaling araw nang umuwi na ang lahat ng kawani. Sinabi niya na sinisuri niya ang mga imported na karne para sa espesyal na menu ng weekend. Walang ekspresyon ang kanyang boses. Ngunit naramdaman ni Leo na may kakaiba. Tanging isang head chef lang ang maaaring pumasok sa storage room gamit ang electronic code. Ayon sa datos ng hotel, ang pinto ng freezer ay huling binuksan bandang 1:13 ng madaling araw. Eksaktong oras na sinabi ni Katrina. Ngunit ang security camera sa ibabang pasilyo ay nasira mula pa noong 3 linggo na ang nakakaraan. Nakakita si A.I. Minda ng isang mahabang buhok na nakasabit sa pinto ng freezer. Kulay itim na kayumanggi. Inilagay niya ito sa bag ng ebidensya. Sa paligid ng freezer, ang puting sahig ay nagre-reflect ng mahinang ilaw. May mahinang gasgas sa sahig, na parang may iniladlad patungo sa sulok ng dingding. Yumuko si Leo at sinuri gamit ang flashlight pagkatapos ay minarkahan ang linya na halos 2 metro ang haba. Sa control room ng hotel, balisa na naghihintay si Aling Susan. Tinitignan niya ang monitor na nagpapakita lang ng malabong larawan. Ilang empleyado ang nakatayo sa likod niya. Nagbubulungan na may takot sa mukha. Muling binanggit ang pangalan ni Maya Corpus. Hindi pumasok ang dalaga sa trabaho sa loob ng 3 araw at patay ang kanyang cellphone mula ng huling gabi. Lumulok si Aling Susan. Sinisikap na kumbinsihin ang sarili na nagkataon lang ang lahat. Ngunit sa kanyang mga mata, may damdamin ng pagkakasala na mahirap itago. Nakaupo si Benjo Reyes sa hagdan ng kusina. Tinitignan niya ang walang laman na sahig habang inaalala ang gabi nang ngumiti si Maya at sinabing makikipagkita siya pagkatapos ng trabaho. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, hindi na bumalik ang dalaga. Nang lumapit si Leo, mabilis na tumayo si Benjo. Ikinuwento niya ang lahat ng alam niya. Kasama na ang tungkol kay Katrina na madalas pinipigilan si Maya sa kusina pagkatapos ng oras ng trabaho sa dahilan ng pag-aaral ng mga resep. Dumating si A.I. Minda dala ang resulta ng paunang pagsusuri. Ang hiwa ng paa ng tao ay pagmamayari ng isang batang babae. Walang bakas ng operasyon o lumang sugat.
Ngunit sa ilalim ng kuko ay may naiwang mga piraso ng puting tela na parang uniporme sa kusina. Ipinakita rin niya ang resulta ng pagsusuri ng dugo na tugma sa mansa sa sahig malapit sa pinto. Lahat ng tanda ay tumuturo sa isang bagay. Matagal na tinitigan ni Leo si Katrina. Alam niyang iginagalang ang babaeng ito sa hotel. Kilala sa pagiging mabait. At madalas pang ang nagbibigay donasyon sa mga ampunan. Ngunit may isang bagay sa likod ng kanyang pagiging kalmado ang nagpaparamdam na parang nagyayelo ang kusina. Humingi siya ng pahintulot na halughugin ang personal na silid ni Katrina sa ika-11 palapag. Tumango lang si Katrina pagkatapos ay mahinang nagsalita. Hindi ako tumutol. Wala akong itinatago. Sa personal na silid ni Katrina, ang dingding ay puno ng mga larawan ng magagandang pagkain. May mga painting ng bulaklak, isang kahoy na mesa, at ang mabangong amoy ng mga pampalasa ay naroroon pa rin sa hangin. Sa ibabaw ng mesa, nakita ang isang makapal na itim na notebook na may malinis na sulat kamay. Ang unang pahina ay naglalaman ng recipe ng inihaw na karne na may pulang sarsa. Ngunit sa huling pahina, may kakaibang pangungusap na nagpatindig ng balahibo. Ang pangungusap ay nagsasabing, ang lasa ng tao ay ang lasa ng pag-ibig na hindi nabubulok. Dahan-dahang isinara ni Leo ang libro. Tinitigan siya ni AI Minda nang walang salita. Pareho nilang alam na ang pangungusap na iyon ay hindi ordinaryong tala. Sa ibabang drawer, nakita ang isang pares ng ginamit na guwantes na goma na may tuyong pulang mansa at isang malaking kutsilyo sa paghiwa ng buto na bagong hugas. Dumating si Aling Susan dala ang iskediul ng trabaho. Nakasaad na madalas na magkasama sina Katrina at Maya sa night shift. Walang ibang kawani ang nakaduty ng panahong iyon. Matagal na tinitigan ni Leo ang listahan. Sa kanyang puso, naaalala niya ang mukha ng kanyang kapatid na babae na nawala 5 taon na ang nakakaraan sa ibang hotel. Ang kaso nito ay hindi kailanman nalutas. Palubog na ang araw sa labas ng hotel. Hindi pa alam ng media ang nangyari. Mahigpit na binabantayan ng pulisya ang bawat pinto. Dahan-dahang lumakad si Leo sa malamig na pasilyo patungo sa kusina. Tinitignan muli ang freezer na ngayon ay saradong-sarado. Pakiramdam niya ay hindi lang ito storage room ng pagkain, kundi isang tahimik na libingan. Nakaupo pa rin si Katrina sa upuan. Ang kanyang tingin ay walang laman na nakatitig sa sahig. Mukha siyang kalmado na parang may naghihintay ng isang bagay na alam niyang darating. Muling bumuhos ang ulan sa labas ng bintana. Mahinang kumakatok sa metal na bubong. Sa silid na yon, ang tunog ng patak ng tubig ay humalo sa paghuni ng ref na muling umandar. Pumupuno sa mahabang katahimikan. Ang susunod na gabi ay magdadala ng sagot kung sino talaga ang nagtatago sa likod ng amoy ng karne at pampalasa ng Hotel Marilad. Nang kinabukasan, nagsimulang maging abala ang Maynila sa ingay ng mga sasakyan at amoy ng kape mula sa mga tindahan sa tabi ng kalsada. Ngunit sa loob ng Hotel Marilad, nababalot pa rin sa tensyon ang kapaligiran. Nakasara pa rin ang kusina sa ibaba na may police line. Lahat ng kawani ay tinawag ng paisa-isa upang tanungin. Nakatayo si Teniente Leo sa harap ng malaking board na nagpapakita ng larawan ng naputol na paa at mga tala ng resulta ng forensic. Sa tabi niya, idinikit ni AI Minda ang resulta ng paunang DNA test na kalalabas lang mula sa laboratorio. Ipinakita ng resulta ang pagtutugma sa sample ng buhok at sipilyo na kinuha mula sa dormitoryo ng Marilad. Ang pangalan na lumabas sa ulat ay nagpatahimik sa lahat. Ang biktima ay si Maya Corpus. Nakayuko si Benjo na nakaupo rin sa examination room. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakakapit sa kanyang tuhod. Alam niyang nawala na ang pag-asa niyang makita pang muli ang dalaga. Mahina siyang tinitigan ni Leo. Sinisikap na pakalmahin. Sa ibang mesa, maputla ang mukha ni Aling Susan. Patuloy niyang pinupunasan ang kanyang pawis sa noo kahit na may aircon ang silid. Dahan-dahang ipinaliwanag ni E. Minda. Ang hiwa ay hindi nagmula sa aksidente. Malinis ang sugat sa buto. Maayos ang pagkahiwa. May bakas ng pasa sa pulso na nagpapakita na buhay pa ang biktima o kakamatay pa lang nang ihiwalay ang bahagi ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito aksidenteng ginawa. May isang taong lubos na nakakaalam kung paano magproseso ng karne nang hindi nasisira ang hugis.
Lumakad si Leo patungo sa bintana. Tinitignan ang langit na nagsisimulang lumiwanag. Puno ng tanong ang kanyang isip. Bakit sangkot sa ganitong kalupitan ang isang respetadong chef tulad ni Katrina? Tumingin siya sa babaeng iyon na nakaupo ngayon sa interrogation room suot ang simpleng damit na walang uniforme. Nakayuko si Katrina. Kalmado. Nakatiklop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Umupo si Leo sa harap niya at nagsalita ng mahina. Nagtanong siya tungkol kay Maya. Dahan-dahang itinaas ni Katrina ang kanyang mukha. Malambot ngunit malalim ang mga mata nito. Sinabi niya na si Maya ay isang masipag na empleyado. Madalas niyang sinasabihan itong mag-aral magluto. At minsan pa nga ay itinuring niya itong parang anak. Mukhang totoo ang kanyang mga salita. Ngunit walang laman ang kanyang tingin na parang wala siya sa silid. Ipinakita ni Leo ang larawan ni Maya sa dormitoryo. Isang batang mukha na may mainit na ngiti. Matagal na tinitigan ni Katrina ang larawan pagkatapos ay huminga ng malalim. Mahina siyang nagsalita. Hindi patas ang mundong ito sa mabubuting tao. Minsan, ang pagmamahal mismo ang nagpapabulag sa tao sa mga hangganan. Nanatiling tahimik si Leo, sinisikap na intindihin ang pangungusap na iyon. Samantala, sa forensic laboratory, nakahanap si Minda ng bagong impormasyon. Sa isa sa mga frozen meat package na abnormal ang bigat, may naiwang tissue na hindi nagmula sa hayop. Matapos itong mabilis na masuri, ipinakita ng resulta na yan ng tao. Hindi lang isa kundi dalawang uri. Ibig sabihin, may higit sa isang biktima. Nang dumating ang ulat na yon sa mesa ni Leo, namayani ang katahimikan. Inutusan niya ang team na imbestigahan ang datos ng mga empleyado ng hotel sa huling taon. Nakasaad na may 2 pangalan na biglang umalis ng walang opisyal na sulat. Isa sa mga ito ay si Jojo Lim. Isang katulong sa kusina na nawala 4 na buwan na ang nakakaraan. Nagsimulang mapagtanto ng lahat na ang kasong ito ay hindi isang hiwalay na pangyayari. Nang gabing iyon, bumalik si Leo sa kusina sa ibaba. Gusto niyang muling tingnan ng mas detalyado ang pinangyarihan ng krimen. Mahina lang ang tunog ng aircon. Sa isang sulok ng silid, sa likod ng bakal na estante, nakakita siya ng bakas ng maliliit na gulong sa sahig na parang ginamit para igalaw ang isang mabigat na bagay. Sinundan niya ang bakas na yon hanggang sa huminto sa likod ng dingding. Medyo kakaiba ang tunog ng dingding na yon ng katukin. Minarkahan niya ang lugar na yon at tinawag ang technical team. Matapos itong suriin gamit ang echo device, nakita ang isang bakanting espasyo sa likod ng bakal na layer. Senyasa ni Leo na dahan-dahang buksan ang bahaging yon. Matapos buksan ang metal na panel, agad na bumuga ang malamig at mamasa-masang hangin. Sa loob, bumukas ang isang maliit na silid na may lapad na 2 metro. May bakal na mesa na may kayumangging mansa at isang malaking metal na palanggana sa sulok. Sa itaas na estante, maayos na nakasalansan ang mga bote ng salamin na naglalaman ng malinaw na likido. Ilang itim na plastic bag ang nakatambak sa sulok. Maingat na binuksan ni Minda ang isang bag sa loob ay nakita ang mga piraso ng karne ng tao na bahagyang nakapirmi na. Lahat ng nasa silid ay nagyelo kasama ang malamig na hangin sa paligid. Tinitigan ni Leo ang bakal na mesa ng mahigpit ang panga. Alam niyang hindi lang ito ordinaryong storage room. Ito ay isang workroom na espesyal na dinisenyo ng isang taong nakakaunawa sa anatomy ng katawan ng tao. Tinawag niya ang photographer. Inutusan na dokumentahin ang bawat sulok. Samantala, sa interrogation room, tahimik pa rin si Katrina. Nang bumalik si Leo at ilagay ang larawan ng secret room sa harap niya, tinitigan lang ng babae na pagod ang tingin. Mahina siyang nagsalita, sa wakas, nakita niyo rin. Ayoko nang magtago ng anuman, ngunit hindi niyo maiintindihan kung ano ang kahulugan ng tunay na lasa. Si Minda na nakaupo sa tabi ay matalim na tinitigan siya. Nagtanong siya, bakit tao? Bakit hindi ibang sangkap? Nakayuko si Katrina. Sinagot niya ng pabulong, dahil ang tao lang ang makapagbibigay ng pagmamahal. Ang karne ng tao, anya, ay nagtatago ng mga alaala, takot, at huling pag-asa. Kaya iba ang lasa nito. Matagal na tinitigan ni Leo si Katrina nang walang salita. Sa kanyang puso, may damdamin ng galit at awa na nagsama. Sa harap niya ay hindi lang isang mamamatay tao.
kundi isang kaluluwang naligaw sa sakit ng nakaraan na hindi kailanman gumaling. Alam niyang ng gabing iyon ay simula ng mahabang paglalakbay upang ilantad ang madilim na nakaraan ni Katrina Salvador. Muling bumuhos ang ulan sa labas ng bintana ng interrogation room. Mahina ngunit malamig ang tunog nito. Sa loob ng gusali, dahan-dahang natutunaw ang katotohanan na parang yelo na tumutulo mula sa freezer. Ngunit, bawat patak ay nagdadala ng amoy ng nakaraan na lalong kumakapal at mapait. Huminto ang ulan sa Maynila ng gabing iyon. Sa opisina ng pulisya, nakaupo si Teniente Leo habang tinitignan ang lumang file na bagong padala mula sa Batangas. Nakasulat doon ang pangalan ng isang maliit na baryo sa paanan ng bundok Makiling, kung saan isinilang at lumaki si Katrina Salvador. Ang dokumento ay may kasamang medical record mula sa health center at report card mula sa elementarya. Lahat ay nagpapakita ng parehong bagay. Si Katrina ay isang tahimik, sarado, at madalas nag-iisa sa tabi ng ilog. Kinaumagahan, si Leo at ang dalawang miyembro ay nagtungo sa Batangas. Ang mahabang paglalakbay sa mga kalsadang bako-bako, basang palayan, at manipis na hamog sa paanan ng bundok ay nagparamdam na parang bumalik sila sa nakaraan. Sa baryong iyon, nakatayo pa rin ang lumang bahay na gawa sa kahoy ng pamilya ni Katrina kahit na luma na. Isang matandang kapitbahay ang sumalubong sa kanila nang nagtataka nang marinig ang pangalan ni Katrina. Ang matandang babae na tinatawag ng mga taga-baryo na Nanay Berta ay dahan-dahang nagkwento. Dati, si Katrina ay nakatira kasama ang kanyang ina, isang naglalako ng gulay. Namatay ang kanyang ama ng bata pa si Katrina. Mahirap ang pamilya. Madalas nagkukulang sa pagkain. Ngunit ang kanyang ina ay laging kilala bilang mabait at mahilig tumulong sa mga may sakit. Mahal na mahal ni Katrina ang kanyang ina. Silang dalawa lang sa mundo. Isang mahabang tag-araw, nilagnat ang baryo. Maraming tao ang nagkasakit. Kasama na ang ina ni Katrina. Malayo ang tingin ni Nanay Berta sa bukid habang inaalala ang araw na yon. Sinabi niya na sinubukan ni Katrina na humingi ng tulong, ngunit walang gustong lumapit dahil sa takot na mahawa. 2 araw pagkatapos, naamoy ang bulok mula sa bahay na yon. Nang pumasok ang mga taga-baryo, nakita lang nila si Katrina na nakaupo sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang ina. Marumi ang kanyang mukha, walang laman ang mga mata. At sa sahig ay may kaldero na may kumukulong tubig. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob ng bahay sa loob ng 2 araw na yon. Nanginginig ang puso ni Leo habang nakikinig. Naiisip niya ang takot na batang babae na mag-isa kasama ang bangkay ng kanyang ina. Sa lumang medical record, nakakita ng maikling pangungusap mula sa nurse ng health center. Nagpapakita si Katrina ng matinding trauma. Ayaw kumain ng ordinaryong pagkain sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng insidente. Gusto lang niyang kumain ng niluto niya mismo nang ayaw ipaliwanag ang mga sangkap. Mula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Si Aminda na kasama sa paglalakbay ay nagtala ng bawat detalye. Dahan-dahan siyang nagsalita na ang ganitong karanasan ay maaaring mag-iwan ng malalim na sugat na mahirap gamutin. Ang bata na nakaharap sa kamatayan ng walang tulong ay madalas na bumubuo ng sariling paniniwala tungkol sa buhay at katawan ng tao. Nakita niya ang karne hindi na bilang bahagi ng tao, kundi isang bagay na maaaring muling magbigay ng buhay. Ang kaisipang iyon ay maaaring maging delusyon kung hindi kailanman ginamot. Nagdagdag ng kwento ang ibang taga-baryo na pagkatapos mailibing ang kanyang ina. Naging napakahusay ni Katrina sa pagluluto. Mahilig siyang mag-eksperimento sa lasa at madalas sabihin na bawat luto ay may sariling kaluluwa. Nang siya ay 15 taong gulang, pumunta siya sa syudad. Naghanap ng trabaho at hindi na bumalik. Ang mga taga-baryo ay nakarinig lang ng balita na nagtagumpay siyang maging chef sa isang marangyang hotel. Ipinagmamalaki nila nang hindi alam na ang lumang sugat ay naroroon pa rin sa likod ng ngiti ng babaeng iyon. Nang lumubog ang araw sa Batangas, nakatayo si Leo sa harap ng lumang bahay ni Katrina. Kalawangin ang bubong na gawa sa yero at puno ng lumot ang dingding na gawa sa kahoy. Sa loob ay naroon pa rin ang bato na kalan at lumang kaldero na gawa sa bakal. Dahan-dahan niyang hinawakan ang dingding. Nararamdaman ang lamig na tumagos sa balat.
Naiisip niya ang batang Katrina na nakatitig sa katawan ng kanyang ina, sinisikap na intindihin ang kahulugan ng pagkawala sa tahimik na gabi na walang hanggan. Sa kanyang puso, naramdaman ni Leo ang awa. Ngunit takot din na pagtanto niya na sa likod ng malaking krimen ay madalas na nakatago ang maliliit na sugat na hindi kailanman gumaling. Nang pabalik na sila sa sasakyan, dumating ang isang matandang lalaki dala ang isang piraso ng lumang tela. Ipinakilala niya ang sarili bilang dating guro sa paaralan ni Katrina. Sinabi niya na minsan ay sumulat si Katrina ng sanaysay sa klase tungkol sa kanyang pangarap. Gusto niyang maging chef upang makapagpasaya ng ibang tao sa pamamagitan ng pagkain. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang sulatin ay may kakaibang pangungusap. Upang hindi mawala ang lasa, dapat makipag-ugnayan ang tao sa lasa na yon. Pinanatili ng matandang guro ang papel na yon sa loob ng maraming taon nang hindi alam ang kahulugan nito. Tinanggap ni Leo ang papel. Dahan-dahan itong binasa. Simple ngunit malalim ang sulat kamay ng bata. Ang pangungusap na iyon ay parang buto ng ideya na sa kalaunan ay magiging obsesyon. Tinitigan niya ang langit sa hapon sa ibabaw ng bundok, mabigat ang ulap na nakasabit. Alam niya ngayon na si Katrina ay hindi lang salarin, kundi biktima rin ng malupit na nakaraan. Ngunit dapat pa ring umandar ang batas. Nang gabing iyon sa pag-uwi sa Maynila, muling bumuhos ang ulan. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagre-reflect sa salamin ng sasakyan na parang mahabang linya ng luha. Tahimik na nakaupo si Ea Minda sa harap ng upuan. Iniisip ang maraming pasyente na nakita niyang nawala ng pag-isip dahil sa trauma. Mahina siyang bumulong, minsan ang tao ay hindi nangangailangan ng demonyo para maging masama, sapat na ang mawala ng pag-ibig sa maling oras. Tinitigan ni Leo ang basang kalsada sa harap. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang mga tainga. Sa kanyang isip, naiisip niya ang kalmadong mukha ni Katrina sa interrogation room. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit laging binabanggit ng babae ang pagmamahal sa bawat pangungusap nito. Sa likod ng lahat ng kanyang kalupitan, may pananabik na muling maramdaman ang init na nawala noon sa lumang bahay na iyon. Dahan-dahang umusad ang sasakyan, lumalagpas sa hangganan ng syudad. Sa malayo, muling nakita ang mga ilaw ng Maynila, kumikinang ng mahina sa ilalim ng ulan ng gabi. Para kay Leo, ang paglalakbay na ito ay hindi lang paghahanap ng salarin, kundi paghahanap ng dahilan kung bakit ang tao ay maaaring magbago mula sa manggagamot patungo sa maninira. At alam niyang hindi pa tapos ang kwento ni Katrina Salvador. May iba pang lihim na naghihintay sa malamig na kusina ng Hotel Marilad. Binabalot ng gabi ang Maynila na may mamasa-masang hangin at amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan sa hapon sa kawasan ng Green Hills. Ang hanay ng matataas na apartment ay tila tahimik mula sa labas. Mahina ang pagkislap ng mga ilaw sa balkonahe. Parang nagpapahinga ang syudad. Ngunit sa isa sa mga ika-negatibo 7 palapag, nawasak ang katahimikan na yon nang sa pilitang buksan ng team ng investigasyon ang pinto ng isang unit na pagmamay-ari ni Katrina Salvador. Pinamunuan ni Teniente Leo ang paghalughog. Suot niya ang itim na guwantes, may flashlight sa kanang kamay. At matigas ang kanyang mukha na nagpipigil ng tensyon. Sa likod niya, maingat na sinuri ni Ea Minda at ng 2 pang pulis ang silid. Malinis at maayos ang apartment na parang inayos ng isang taong obsesyon sa kaayusan. Lahat ng kagamitan ay kumikinang. Walang kahit isang butil ng alikabok. Sa mesa, isang basong florera na may tuyong bulaklak ang tahimik na nakatayo. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Leo ay ang mahinang amoy na hindi karaniwan. Hindi amoy bulok, kundi matalim na amoy na pinaghalong pampalasa at metal. Sinundan niya ang amoy na yon patungo sa maliit na kusina sa sulok ng silid. Sa ibabaw ng marmol na mesa, may ilang maliliit na basong bote na walang label na naglalaman ng malinaw na likido at pinong piraso na kulay rosas. Sinuri ni Ea Minda ang isang bote gamit ang guwantes. Ang likido ay naglalaman ng naiwang organic tissue. Ang ref ng bahay ay tila walang laman maliban sa isang malaking basong lalagyan na naglalaman ng makapal na puting likido. Sa ilalim nito nakita ang matatalim na kutsilyo at ginamit na latex na guwantes. Sa basurahan ng kusina, ang piraso ng tela ng uniporme sa hotel ay basa pa rin na may pulang mansa. Huminga ng malalim si Leo. Lahat ng tanda ay nagpapakita na si Katrina ay may inihanda rito bago ang insidente sa hotel.
Sa kwarto, nakita nila ang isang malaking aparador na puno ng mga libro ng recipe mula sa iba't ibang bansa. Sa pagitan ng mga libro ay may isang maliit na itim na journal. Malambot at maayos ang sulat sa unang pahina. Ang nilalaman nito ay hindi ordinaryong recipe, kundi mga tala tungkol sa mga espesyal na bisita na nag-order ng lihim na menu. Bawat pangalan ay may code na letra at numero. Sa tabi nito ay nakasulat ang maikling tala tulad ng malambot na karne, matamis na dugo, o lasa ng mapait na alaala. Binasa ni Leo ang bawat linya ng mahigpit ang panga. Nakita niya ang parehong code sa tala ng pagpapadala ng karne sa kusina ng hotel. Ibig sabihin, hindi nag-iisa si Katrina. May network sa likod ng lahat ng ito. Isang network na nagiging lihim na negosyo ang lasa. Tinitigan ni AI Minda ang malaking bintana na nakabukas patungo sa syudad. Dinala ng hangin ng gabi ang malayo na tunog ng busina ng sasakyan. Mahina siyang nagsalita. Hindi lang nagluluto si Katrina para sa sarili niya, kundi para sa ibang tao. Naghahanda siya ng lasa ng tao para sa mga nagbabayad ng malaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita ang isa sa mga pulis ng isang maliit na metal na kahon sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay may tumpok ng Polaroid na larawan. Bawat larawan ay nagpapakita ng magandang pagkain. Ngunit masyadong pula ang kulay ng karne. Sa likod ng isang larawan ay may sulat kamay ni Katrina. Ang lasa ng pagmamahal ay laging mas malakas kapag mainit pa. Matagal na tinitigan ni Leo ang sulat na yon. Naramdaman niya ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Alam niyang ang pangungusap na yon ay hindi lang tala ng luto, kundi babala mula sa isang kaluluwang naligaw sa mundo ng lasa. Isinara niya ang kahon at hiniling na dalhin ang lahat ng ebidensya sa opisina. Samantala, sa labas ng apartment, nagsimulang dumating ang mga mamamahayag. Kumalat na ang balita tungkol sa head chef na inaresto dahil sa misteryosong kaso sa Hotel Marilad. Ngunit, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang pulisya. Sinabi lang nila na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Nang gabing iyon, muling umupo si Leo sa interrogation room. Dinala si Katrina mula sa temporary detention para muling tanungin. Kalmado pa rin ang kanyang mukha tulad ng dati. Hindi siya masyadong nagsalita. Ngumiti lang ng bahagya nang ipakita ni Leo ang mga larawan mula sa kanyang apartment. Nagtanong si Leo kung bakit niya itinatala ang bawat bisita gamit ang lihim na code. Mahinang sumagot si Katrina na bawat tao ay may iba't ibang panlasa. May naghahanap ng malambot na lasa mula sa takot. May gustong ng kalmadong lasa mula sa taong sumusuko. Sinabi niya nang walang pag-aalinlangan na ang tunay na lasa ay lumalabas lang kapag ang tao ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Si Aminda na nakaupo sa tabi ay nakayuko lang. Hindi kayang titigan ang mga mata ng babaeng iyon. Alam niyang sa likod ng mga salita ni Katrina may sugat na naging ugali. Matigas na tinitigan ni Leo si Katrina at sinabi, hindi mababayaran ng lasa ang kasalanan. Ngumiti ng bahagya si Katrina at sumagot, ang kasalanan ay sa nararamdaman. Ako ay naghahanda lang. Lalong lumalim ang gabi. Mahinang umulan muli, binasa ang bubong ng opisina ng pulisya. Sa labas, ang mga ilaw ng kalsada ay nagre-reflect sa mga baha na parang malabong salamin. Nakatayo si Leo sa bintana, tinitignan ang syudad. Sa kanyang isip, lumalawak ang kasong ito. May mga malalaking pangalan na kailangang harapin. At si Katrina ay ang unang pinto lang sa mas malawak na madilim na mundo. Sa selda, tahimik na nakaupo si Katrina, tinitignan ang mamasa-masang dingding. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inaalala ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang ina sa Batangas. Sa kanyang isip, naaamoy pa rin niya ang lupa at naririnig ang mahinang kanta bago matulog. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Mahina siyang bumulong. Gusto ko lang na manatili sila sa lasa. Sa labas ng selda, narinig ang papalayo na hakbang ni Leo. Nang gabing iyon, alam niya ang isang bagay. Hindi laging nagmumula sa masamang intensyon ang katotohanan. Minsan ay isinilang mula sa pagmamahal na naligaw sa dilim. At ang kaso ng Hotel Marilag ay bagong bukas lang ang unang pinto ng mas nakakatakot na lihim sa likod ng hapagkainan ng mga mayayaman sa Maynila. Abot kamay ang umaga sa Maynila. Abala na tulad ng dati. Ngunit sa likod ng ingay ng syudad,
ang headquarters ng pulisya ay nababalot pa rin sa tensyon. Nakaupo si Teniente Leo sa meeting room. Tinitignan ang screen ng projector na nagpapakita ng listahan ng mga pangalan na may misteryosong code mula sa notebook ni Katrina Salvador. Bawat code ay nagsisimula sa letrang E na sinusundan ng numero. Walang kumpletong pangalan. Tanging maikling tala tungkol sa panlasa at oras ng pagbisita. Ipinakita ni Minda ang resulta ng pagsusuri ng financial data ng hotel. Sa loob ng huling 2 buwan, may malalaking cash transaction nang walang opisyal na paliwanag. Umabot ang halaga sa daan-daang milyong piso. Pumasok sa personal na account ng isang dating receptionist na nagngangalang Lisa Santos. Ang pangalang iyon ay hindi pa lumalabas sa investigasyon noon. Umalis si Lisa sa trabaho 6 buwan na ang nakakaraan at nawala nang walang balita. Ngunit, nakatala pa rin ang kanyang pirma sa data ng pagpapadala ng hotel. Agad na binuo ni Leo ang isang maliit na team upang hanapin si Lisa. Nang gabing iyon, nakita nila ang lumang address sa isang simpleng apartment sa Kalayaan Avenue. Sinabi ng mga kapitbahay na bihira lumabas si Lisa at madalas na tumatanggap ng mga bisita sa gabi na nakasuot ng maayos. Ilang beses na nakita ang mga luxury car na huminto sa harap ng gusali. Nang sa pilitang buksan ng mga pulis ang pinto, walang laman ang apartment. Sa vanity table, natira lang ang malaking salamin, pulang lipstick, at isang business card na nakasulat ang Hotel Marilag Private Lounge Ika-6 na palapag. Ang Ika-6 na palapag ay hindi bahagi ng publiko ng hotel. Ayon kay Aling Susan, ang palapag na iyon ay ginamit noon para sa storage at staff room. Ngunit, ipinakita ng security camera na madalas na umaakyat ang ilang bisita doon sa gabi sa pamamagitan ng espesyal na elevator. Naramdaman ni Leo na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang nandoon ang pinto sa susunod na lihim. Nang gabing iyon, lihim na pumasok ang special team sa hotel. Pumasok sila sa likod ng kusina na nakaselyo na. Dinala sila ng service elevator sa Ika-6 na palapag. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong sila ng madilim na silid. Ang mga dingding ay puno ng salamin at maliliit na chandelier. Sa gitna ng silid ay may mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy na may 1-0 upuan. Sa ibabaw nito ay may naiwang bakas ng kandila at puting tablecloth na may bahagyang pulang mansa. Sinuri ni Minda ang naiwang likido sa tablecloth gamit ang quick test kit. Ang resulta ay positibo. Naglalaman ng dugo ng tao. Tinitigan ni Leo ang silid na yon nang may mabigat na damdamin. Sa sulok ng silid ay may maliit na istante na naglalaman ng mga pilak na plato at basong kristal. Ang isa sa mga plato ay may ukit na letrang D sa gitna nito. Kapareho ng code sa libro ni Katrina. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang katotohanan na hindi maaaring pasinungalingan. Sa pangunahing mesa, nakita nila ang listahan ng mga order na sulat kamay na may malinis na letra. Sa pinakababang linya ay nakasulat ang huling petsa bago arestuhin si Katrina. Ang pangalan ng bisita ay binanggit lang bilang numero 13. Espesyal na order na nakasulat menu, 212 matamis na puso na may itim na sarsa ng alak. Cash ang bayad. Tinitigan ni Leo ang tala na iyon nang mahigpit ang panga. Napagtanto niya na ang bisita numero 13 ay hindi ordinaryong customer. Kinaumagahan, matapos hanapin ang mga transaksyon sa account ni Lisa, nakita nila ang malaking daloy ng pondo mula sa isang kilalang law firm sa Maynila. Ang may-ari nito ay si Attorney Ricardo Lim, 50 taong gulang. Isang kilalang abogado na madalas humahawak ng malalaking kaso ng korporasyon. Nakatala rin siya bilang regular na bisita ng Hotel Marilad. Naramdaman ni Leo na nagsisimula ng magkonekta ang mga piraso. Nang gabing iyon, siya at ang team ay nagtungo sa opisina ni Atty. Ricardo sa mataas na gusali sa Legazpi Village. Maluwang ang silid na may malalaking salamin na nakaharap sa syudad. Sinalubong sila ni Atty. Ricardo nang may magalang na ngiti, suot ang maayos na itim na Amerikana. Ipinakita ni Leo ang search warrant at nagtanong tungkol sa kanyang koneksyon kina Katrina at Lisa. Mahinang tumawa ang lalaki na parang hindi nagulat. Sinabi niya na customer lang siya na gusto ang luto ni Katrina dahil sa kakaiba at mahal na lasa nito.
Ipinakita ni Leo ang larawan ng silid sa ika-negatibo, 6 na palapag at ang tala ng order ng menu, 212. Namutla ang mukha ni Atty. Ricardo. Ngunit mabilis niyang nakontrol ang sarili, tinitigan sila ng diretsyo na may matalim na mata. Sinabi niya, ang lahat ng iyan ay pribadong transaksyon lang. Walang batas na nagbabawal sa sinuman na mag-enjoy ng mamahaling pagkain hanggat binabayaran. Ang pahayag na iyon ay nagpalamig sa silid. Nang paalis na si Leo, napansin ni AI Minda ang isang bagay sa mesa ni Atty. Ricardo. Isang maliit na larawang naka-photo frame na nagpapakita sa kanya at kay Katrina sa isang culinary event 5 taon na ang nakakaraan. Magkasing intindi ang tingin ng dalawa. Matagal na tinitigan ni Leo ang larawan bago umalis sa silid. Alam niyang mas malalim ang kanilang koneksyon kaysa sa chef at customer lang. Nang gabing iyon sa headquarters ng pulisya, gumawa si Leo ng bagong ulat. Si Lisa Santos ay opisyal nang itinalaga bilang intermediary sa pagitan ni Katrina at ng mga piling bisita. Nagpadala ang pulisya ng National Search Team upang hulihin siya. Samantala, si Atty. Ricardo ay nasa status pa rin ng saksi. Ngunit alam ni Leo na mas mapanganib ang lalaki kaysa sa nakikita. Sa selda, narinig ni Katrina ang balita mula sa abogadong ipinadala ng isang hindi kilalang tao. Tahimik siyang nakaupo na nakatitig sa madilim na kisame. Lumabas ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Mahina siyang bumulong na ang tunay na lasa ay hindi maaaring ikulong. Dahil habang may gustong tikman, ang lasa na yon ay mabubuhay kahit saan. Lumabas si Leo mula sa detention room. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Alam niyang nagsisimula pa lang ang paghahanap. Ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa isang chef na nawala ng pag-isip, kundi tungkol sa mga makapangyarihang tao na ginagamit ang lasa at karangyaan bilang dahilan upang takpan ang kasalanan. Sa labas ng gusali, muling bumuhos ang ulan. Bumagsak sa salamin ng patrol car. Ang tunog nito ay parang tibok ng oras na nagpapaalala na ang katotohanan ay minsan kailangan dumaan sa dingding ng pera at malalaking pangalan upang makita. Dahan-dahang humihip ang hangin ng gabi. Nagdadala ng basang amoy mula sa mga kalsada ng Maynila na bagong ulanan. Sa headquarters ng pulisya, umiilaw pa rin ang ilaw ng investigation room. Tinitigan ni Teniente Leo ang malaking board sa harap niya. Ang mga larawan ni Katrina Salvador, Lisa Santos at Atty. Ricardo Lim ay nakahanay na may pulang linya na magkakaugnay. Sa ilalim nito ay nakasulat ang dalawang malaking salita, Club ng Panlasa. Nakatayo si AI Minda sa kabilang bahagi ng mesa, sinusuri ang listahan ng mga account number na kalalabas lang mula sa Financial Intelligence Unit. Lahat ng daloy ng pondo ay tumuturo sa isang pangalan, Lisa Santos, ang babaeng ngayon ay pangunahing target ng paghahanap. Mula sa mga transaksyon, nakatanggap siya ng bayad mula sa ilang piling bisita, pagkatapos ay ipinapasa ang pera sa account ng hotel at ang ilan ay sa personal na account ni Katrina. Alam ni Leo na kailangan nilang hanapin si Lisa sa lalong madaling panahon. Hindi lang tagapamagitan ang babae na yon, kundi ang susi na makapagbubukas ng buong madilim na network na nag-ugnay sa kusina ni Katrina sa mga makapangyarihang bisita. Nang gabing iyon, nakatanggap sila ng ulat mula sa isang online taxi driver na nakilala ang larawan ni Lisa. Sinundo niya ang isang babaeng kamukha nito mula sa isang apartment sa Kalayaan Avenue patungo sa Manila North Harbor 3 araw na ang nakakaraan. Ngunit pagkatapos noon, hiniling ng pasahero na huminto sa isang maliit na eskinita malapit sa Ilog Pasig at bumaba nang hindi na bumalik. Agad na inutusan ni Leo ang paghahanap. Siya kasama ang 2 miyembro at si Minda ay nagtungo sa lokasyon. Makipot, madilim, at mamasa-masa ang eskinita. Sa kaliwa at kanan ay nakatayo ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy, amoy putik at langis ng ilog na humalo sa amoy ng prito mula sa isang maliit na tindahan sa dulo ng kalsada. Sa gitna ng eskinita, nakita nila ang isang 2 palapag na bahay na inuupahan na may bintanang natatakpan ng madilim na kurtina. Sinabi ng isang kapitbahay, bihira lumabas ang nakatira sa taas, ngunit bawat gabi ay may tunog ng hakbang at metal. Nang kumatok ang pulisya, walang sumagot. Matapos maghintay ng ilang minuto, senyasan ni Leo na sa pilitang buksan. Malakas na bumukas ang pinto.
Madilim ang silid na may isang mahinang ilaw sa sulok. Sa mesa, may tumpok ng papel, laptop, at kalahating bukas na maleta. Sa loob ng maleta nakita ang ilang brown na sobre na naglalaman ng cash at listahan ng mga pangalan. Sa itaas ng listahan ay nakasulat ang malinis na sulat kamay. Regular na bisita. Pribadong order. Binuksan ni A.I. Minda ang laptop na nakabukas pa. Sa screen ay nakita ang folder na tinatawag na Lasa ng Gabi. Sa loob nito, dose-dosenang larawan ng pagkain na may mga code. Ilang maikling video file ang nagpapakita ng silid sa ika-negatibo, 6 na palapag ng Hotel Marilad. Nirecord ng kamera ang kamay ni Katrina na naghahanda ng mga sangkap. Samantala, ang boses ng babae sa likod ng kamera ay mahinang nagbibigay ng direksyon. Ang boses na yon ay nakilala bilang boses ni Lisa. Nang tinitigan ni Leo ang screen na yon, kumalampag ang likod na pinto. Isang anino ang tumakbo palabas patungo sa eskinita. Hinabol ng pulisya ang tunog ng hakbang na umalingaw sa basang kalsada na may halong mabigat na paghinga at sigaw ng babala. Lumingon sandali si Lisa. Maputla ang kanyang mukha sa ilaw ng kalsada. Hawak niya ang itim na bag sa kanyang dibdib. Tumatakbo patungo sa tulay na gawa sa kahoy. Hinabol siya ni Leo hanggang sa dulo ng ilog. Doon huminto ang hakbang ni Lisa. Sa ilalim ng tulay, mabilis na umaagos ang tubig ng ilog. Tinitigan niya si Leo na may pagod na mata pagkatapos ay mahinang nagsalita na huli na ang lahat. Mas malaki ang kanilang mundo kaysa sa kayang hulihin ni Leo. Bago pa mahuli, tumalon si Lisa sa madilim na tubig. Nawala ang kanyang bag at tinangay ng agos. Hinanap siya ng rescue team buong gabi, ngunit hindi nakita ang katawan ni Lisa. Ang itim na bag na inanod ay nakasabit sa tabi ng ilog ilang oras pagkatapos. Sa loob nito ay may cellphone, ilang memory card, at isang maikling liham. Ang liham ay isinulat gamit ang pulang tinta at may inisyal na ay ang nilalaman ng liham ay isang pangungusap lang. Ang lasa ay hindi kailanman namamatay. Lumipat lang ito mula sa dila patungo sa puso. Matagal na hinawakan ni Leo ang liham na yon. Alam niyang ang pangungusap na yon ay isinulat ni Katrina bago arestuhin. Ibig sabihin, may koneksyon pa rin si Lisa sa kanya. Kahit matapos magsimula ang investigasyon. Maingat na binuksan ni A.I. Minda ang memory card. Sa loob nito ay may recording ng usapan sa pagitan ni Katrina at isang lalaki na ang boses ay kamukha ni Atty. Ricardo. Nag-uusat sila tungkol sa espesyal na order para sa mahalagang bisita mula sa ibang bansa. Kalmado at malambot ang boses ni Katrina, na parang ordinaryong menu lang ang pinag-uusapan. Ngunit sa dulo ng recording, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatindig ng balahibo. Ang perpektong lasa ay isinilang mula sa tapat na takot. Tinitigan ni Leo ang walang laman na screen pagkatapos ng recording. Napagtanto niya na hindi lang ito personal na paglihis, kundi isang ritual na ginawa ng may kakaibang paniniwala. Isang pinaghalong sining sa pagluluto, obsesyon, at panloob na kadiliman. Lalong lumalim ang gabi. Nagre-reflect ang ilog pasig sa ilaw ng kalsada na malabo. Umalis ang pulisya sa lokasyon na may tensyonado ang mukha. Sa sasakyan, tumingin si A.I. Minda sa labas ng bintana. Mahina siyang nagsalita na baka patay na si Lisa, ngunit ang iniwan niya ay mas mapanganib kaysa sa kanyang buhay. Dahil ipinapakita ng ebidensya na maraming tao ang sangkot. Hindi lang isa o dalawa. Tinitigan ni Leo ang cellphone sa kanyang kamay. Muli niyang pinakinggan ang huling pangungusap mula sa basang liham, ang lasa ay hindi kailanman namamatay. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isip sa buong pag-uwi. Sa kanyang puso ay lumago ang mapait na kaalaman na ang kanilang hinahabol ay hindi lang pagpatay, kundi isang madilim na salamin ng pagnanasa ng tao na bumabalot sa kasalanan ng karangyaan at panlasa. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng headquarters, nagsimulang sumikat ang araw sa silangan. Naging malambot na kulay abo ang langit. Ngunit para kay Leo, ang kulay na iyon ay parang mukha ng syudad na nagtatago ng sugat sa likod ng liwanag. Pumasok siya sa gusali, tinitigan ang larawan ni Katrina sa dingding ng ebidensya. Alam niyang upang mapigilan ang lahat ng ito, kailangan niyang muling titigan ang mga mata ng babaeng iyon at pilitin ang katotohanan na lumabas mula sa kanyang katahimikan.
Kasisikat pa lang ng araw nang pumasok si Teniente Leo sa Special Detention Room. Amoy metal at mamasa-masa ang hangin. Sa dulo ng koridor, tahimik ang maliit na selda na may kulay abong dingding. Sa loob, nakaupo si Katrina Salvador sa sementong bangko na nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan. Gusot ang kanyang buhok. Ngunit kalmado pa rin ang kanyang mukha na parang katatapos lang magdasal. Huminto si Leo sa harap ng selda. Tinitigan niya ang babaeng iyon sandali bago magsalita. Dahan-dahang itinaas ni Katrina ang kanyang mukha. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang takot doon. Tanging katahimikan na nagpapahirap kay Leo na hulaan kung ano ang nakatago sa likod nito. Sinabi niya nang walang emosyon na patay na si Lisa Santos. Hindi nag-break si Katrina. Nakatitig lang sa sahig. Inilagay ni Leo ang maliit na bag sa mesa sa labas ng selda. Mula sa loob nito, inilabas niya ang liham na may pulang tinta na nakita sa bag ni Lisa. Malinaw na nabasa ang maikling pangungusap, ang lasa ay hindi kailanman namamatay. Lumipat lang ito mula sa dila patungo sa puso. Bahagyang umiti si Katrina. Tinitigan niya ang liham na parang nakikita ang lumang alaala pagkatapos ay mahinang nagsalita na si Lisa lang ang nakakaunawa sa kahulugan ng lasa. Hindi niya inutusan itong mamatay. Hiniling lang niya na umalis bago sila lamunin ng mundo. Tinitigan ni Leo ng mahigpit ang panga, sinisikap na pigilan ang emosyon. Mahigpit siyang nagtanong, sino-sino ang sangkot sa klob ng panlasa? Sino-sino ang mga bisita na pumunta sa silid sa ika-negatibo, 6 na palapag? Sino ang nagpondo ng lahat ng iyan? Nakayuko si Katrina sandali pagkatapos ay mahinang nagsalita na ang tao ay may maraming mukha. May mukhang banal sa pulpito, ngunit kumakain ng lasa ng kasalanan sa mesa. May nagtatalumpati tungkol sa sangkatauhan. Ngunit nauuhaw na makita ang takot sa mata ng ibang tao. Lumapit si Leo at tinitigan siya sa likod ng rehas. Sinabi niya na hindi ito oras para sa mga talinghaga. Kailangan niya ng pangalan. Tinitigan siya ni Katrina ng diretsyo at sumagot ng kalmado. Si Attorney Ricardo Lim ang unang pinto. Pagkatapos niyan ay may 2 pang tao, isa mula sa mundo ng showbiz, isa mula sa mundo ng politika. Lahat sila ay nakaupo sa parehong mesa. Nag-enjoy sa mga pagkaing niluto niya na may ngiti sa mukha. Mabilis na itinala ni AI Minda na nakatayo sa likod ni Leo ang bawat salita. Nagpatuloy si Katrina sa kanyang kwento. Sinabi niya na ang Key Club ng Panlasa ay hindi lang sa Maynila. Ito ay bahagi ng isang maliit na grupo na kumalat sa ilang malalaking syudad. Ang mga miyembro ay hindi nagkakakilala. Konektado lang sa pamamagitan ng mga intermediary tulad ni Lisa. Lahat ng transaksyon ay ginagawa gamit ang code. Lahat ng order ay ipinapadala ng tahimik. Matagal na tinitigan ni Leo si Katrina. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang babaeng ito. Ngunit napagtanto rin niya na hindi pa kalahati ng katotohanan ang inihahayag. Nagtanong siya kung bakit siya sangkot ng ganito kalalim. Tinitigan ni Katrina ang dingding pagkatapos ay sumagot ng halos pabulong. Hindi siya pumatay dahil sa galit, kundi dahil gusto niyang magbigay ng lasa sa buhay na walang laman. Nagkwento siya tungkol sa mahabang gabi sa kusina ng hotel nang natutulog na ang lahat. Tungkol sa tunog ng kutsilyo sa chopping board at amoy ng karne na nagpaparamdam sa kanya na buhay siya. Sinabi niya na ang bawat hiwa ay isang kanta. Bawat patak ng dugo ay isang nota na sumasabay sa katahimikan ng kanyang puso. Tinitigan siya ni Leo na may halong awa at takot. Alam niyang sa likod ng pagiging kalmado ng babaeng ito ay may nasirang mundo sa loob. Ngunit makatao rin sa sarili niyang paraan. Inilabas ni Leo ang larawan ni Atty. Ricardo mula sa folder. Inilagay niya ito sa mesa sa harap ng selda. Matagal na tinitigan ni Katrina ang larawan. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi. Sinabi niya na si Atty. Ricardo ang unang nakiusap sa kanya na gumawa ng espesyal na menu. Dumating siya na may pangako ng pakikipagtulungan na may matatamis na salita tungkol sa sining ng lasa at lakas ng loob na lampasan ang moral na hangganan. Nagtiwala si Katrina sa kanya dahil naramdaman niyang pinahahalagahan siya. Naramdaman niyang nakita siya bilang isang artista, hindi lang chef. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, gusto lang ni Atty. Ricardo ng pera at kapangyarihan. Nagtanong si Leo tungkol sa 2 pang pangalan na binanggit niya. Nanatiling tahimik si Katrina.
Tinitigan niya si Leo na may pagod na mata pagkatapos ay nagsalita na ang pagbanggit ng kanilang pangalan ay katumbas ng paglagda sa kamatayan ng sinumang makarinig nito. Hindi sila ordinaryong tao. May mahaba silang kamay at malawak na anino. Ngunit mag-iwan siya ng pahiwatig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali pagkatapos ay binanggit ang isang code na isinulat niya sa kanyang libro ng recipe. Ang code na iyon ay tuturo sa listahan ng mga bisita sa isang pribadong server na nakatago sa kusina ng hotel. Tinitigan ni AI Minda si Leo pagkatapos ay tumango. Alam nilang kailangan nilang bumalik sa hotel upang suriin ang server na iyon. Bago sila umalis, muling tinitigan ni Leo si Katrina. Nagtanong siya, nagsisisi ba siya? Ngumiti si Katrina, ngiting hindi nagdadala ng kapayapaan. Sinabi niya na hindi siya nagsisisi na magbigay ng lasa sa mundo na nawalan na ng damdamin, ngunit nagsisisi siya dahil ang lasa na iyon ay lumago mula sa sugat na hindi kailanman gumaling. Hindi sumagot si Leo. Lumabas lang siya mula sa selda. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umalingaw sa mahabang koridor. Sa labas, ang liwanag ng umaga ay tumagos sa bakal na bintana, bumagsak sa mukha ni Katrina na ngayon ay nakapikit. Sa katahimikan na iyon, mahina siyang bumulong na sa likod ng bawat lasa ay laging may luha na hindi nakikita. Sa harap ng headquarters, tinitigan ni Leo ang bagong silang na araw. Alam niyang ang pag-amin na ito ay simula lang ng mas malaki. May mga malalaking pangalan na tatangging ilantad. Ngunit sa kanyang puso ay lumago ang bagong desisyon. Hindi na lang siya humahabol sa salarin, kundi gusto niyang tapusin ang sugat na minana mula sa nakaraan. Ang sugat na nagpatalo sa tao sa pagitan ng pagmamahal at kabaliwan. Malinis ang langit ng Maynila ng umagang iyon. Ngunit sa mata ni Leo ang kulay nito ay nanatiling kulay abo. Alam niyang hindi pa tapos ang paglalakbay na ito. Ang klub ng panlasa ay humihina pa rin sa likod ng mga dingding ng syudad, naghihintay ng pagkakataon na muling lumabas na may ibang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ang anumang nakatago sa likod ng amoy ng luto at matatamis na ngiti ng mga chef na nakasuot ng puting Amerikana. Kulay abo ang langit ng Maynila. Nang bumalik ang team ng investigasyon sa Hotel Marilad, nakasabit pa rin ang police line sa pinto ng kusina sa ibaba. Mabigat at malamig ang kapaligiran. Hindi lang dahil sa amoy lansa na naroroon pa rin sa hangin, kundi dahil alam nilang may mas malaking bagay ang naghihintay sa likod ng bakal na aparador na iyon. Dahan-dahang bumaba si Teniente Leo sa makipot na hagdan. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw sa dingding na bato. Sa likod niya, dala ni AI Minda ang isang kahon ng digital na kagamitan upang suriin ang mga computer at server ng hotel. Mamasa-masa ang hangin sa silid, na parang nagtatago ng lihim na ayaw pa ring ibunyad. Itinuro ni Leo ang bakal na aparador sa sulok ng silid kung saan madalas nakatayo si Katrina noon kapag nagluluto ng lihim na menu. Sa likod ng dingding ng aparador na iyon, nakita nila ang isang maliit na metal na panel na halos hindi nakikita. Nang buksan, lumabas ang mga data cable na konektado sa isang maliit na computer na nakatago sa likod ng air vent. Ang device ay tila simple ngunit moderno. Pinagana ng teknisyan ang kagamitan. Kumurap ang berdeng ilaw. Ipinakita ng monitor screen ang mga kakaibang simbolo. Sa loob ng ilang minuto lumabas ang isang folder na may pangalang Luma na Archive. Sa loob nito ay may daan-daang file na naglalaman ng mga tala ng transaksyon at data ng bisita. Walang kumpletong pangalan. Tanging code at digital na pirma. Ilang code ang tumugma sa data na nakita sa apartment ni Katrina. Mabilis na binasa ni AI Minda ang listahan. May code na yay na tumugma sa pangalang attorney Ricardo Lim. May dalawang iba pang code na bago, yay at RAM. Matapos itugma, nagpatahimik sa silid ang kanilang pagkakakilanlan. Si Lee ay isang kilalang artista habang si Rel ay isang miyembro ng parlamento mula sa Batangas. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang kanyang folder. Alam niyang napakadelikado ng impormasyong ito. Ang paglalabas nito sa publiko ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa maraming panig. Hiniling niya sa teknisyan na kopyahin ang lahat ng data sa server ng pulisya at i-seal ang device bilang ebidensya. Nang paalis na sila sa kusina, narinig ang mabilis na hakbang mula sa hagdan sa itaas. Isang batang opisyal ang dumating dala ang isang liham mula sa Central Command.
Ang liham ay naglalaman ng utos na pansamantalang ihinto ang investigasyon para sa kadahilanang pangseguridad ng bansa. 2 beses binasa ni Leo ang liham. Matalim ang kanyang mga mata. Alam niyang ang utos na ito ay hindi nagmula sa pulisya, kundi mula sa ibang kamay na mas mataas. Tinitigan siya ni AI Minda na may tensyonado ang mukha. Mahina siyang bumulong na hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang malaking kaso ay itinigil sa ganoong kadahilanan. Kinumot ni Leo ang papel. Pinigilan niya ang galit at inutusan ang team na lihim na kopyahin ang mga lihim na data sa backup server sa labas ng sistema ng pulisya. Nang gabing iyon sa isang maliit na headquarters na ilang pinagkakatiwalaang tao lang ang nakakaalam. Sinuri nila ang resulta ng kopya ng data. May maikling video recording. Sa loob nito ay nakita ang silid kainan sa ika-negatibo, 6 na palapag na may mahinang ilaw. Nakatayo si Katrina sa maliit na kusina. Naghahanda ng pagkain habang sa mesa ay nakaupo ang 3 lalaki na nakasuot ng pormal. Ang kanilang mga mukha ay bahagyang natatakpan ng itim na maskara. Mula sa boses at kilos. Nakilala ni Leo ang isa sa kanila bilang si Atty. Ricardo Lim. Mahinang tumawa ang lalaki habang itinaas ang basong alak. Mula sa recording. Narinig ang pangungusap na nagpabilis ng pulso ni Leo. Sinabi niya na ang lasa ng tao ay hindi mapapalitan ng anuman sa mundo. Sinundan ito ng mahinang tawa ng ibang bisita. Itinigil ni Leo ang video at matagal na tinitigan ang screen. Alam na niya ngayon na kumpleto na ang ebidensya. Ngunit totoo rin ang banta. 2 oras pagkatapos. Tumunog ang telepono ng opisina. Mabigat at malamig ang boses sa kabilang linya. Isang taong nagpakilala mula sa isang departamento ang humiling na ibigay ang lahat ng data sa sentro at huwag ilabas sa media. Isinara ng boses na iyon ang tawag nang hindi binabanggit ang pangalan. Tahimik na nakatayo si Leo sa madilim na silid. Tinitigan niya si AI Minda na nagkokopya ng huling file. Sa kanyang puso. Alam niya na mas malaki ang larong ito kaysa sa kanyang naisip. Ang Club ng Panlasa ay hindi isang grupo ng mga baliw na naghahabol ng kasiyahan, kundi bahagi ng isang sistema na gumagamit ng takot at lihim upang protektahan ang isa't isa. Malapit ng maghating gabi. Biglang nawalan ng kuryente sa maliit na headquarters. Tanging ang emergency light ang mahinang umiilaw. Senyasan ni Leo na maghanda ang lahat ng miyembro. Mula sa labas. Narinig ang tunog ng sasakyan na huminto at mabilis na hakbang na papalapit. Agad niyang inalis ang device na naglalaman ng kopya ng data at ibinigay kay AI Minda. Sinabi niya na dalhin ang file na yon palabas sa likod na pinto at itago sa ligtas na lugar. Mas lumakas ang malakas na katok sa pinto. Ang taong nasa labas ay nagpakilala mula sa mas mataas na unit at dumating upang kunin ang ebidensya. Hindi sumagot si Leo. Alam niyang hindi ito ordinaryong pamamaraan. Mahina siyang bumulong sa team na maghanda na lumabas sa emergency exit. Niyakap ni AI Minda ang bag na naglalaman ng data device at tumakbo ng bahagya patungo sa likod na pinto. Sa kadiliman, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay humalo sa tunog ng ulan na nagsisimulang bumuhos. Sa harap na silid, nakatayo si Leo na nakaharap sa pinto. Nakasisilaw ang liwanag ng ilaw sa labas nang sapilitang buksan ang pinto. 2 taong nakasuot ng sibilyan ang mabilis na pumasok dala ang isang bagong search warrant na nag-uutos kay Leo na ibigay ang lahat ng ebidensya at itigil ang personal na investigasyon. Tinitigan sila ni Leo nang hindi gumagalaw. Alam niyang umabot na ang laro sa delikadong punto. Ngunit sa kanyang mga mata ay may parehong determinasyon, tulad ng unang gabi nang maamoy niya ang bulok mula sa freezer ng Hotel Marilad. Ang katotohanan ay maaaring itago. Ngunit hindi maaaring patayin. Dahil ang bawat lasa na isinilang mula sa pagdurusa ay laging hahanap ng sarili nitong dila upang magsalita. Malakas ang ulan sa Maynila ng gabing iyon. Ang tunog nito ay parang mahabang bulong na tumatakip sa mga hakbang ng mga tao sa basang kalsada. Sa isang maliit na pinagtataguan malapit sa pier. Nakaupo si AI Minda sa harap ng lumang kahoy na mesa. Sa kanyang kamay ay may itim na bag na naglalaman ng kopya ng data ng Club ng Panlasa. Matagal niyang tinitigan ang screen ng laptop na kalalabas lang niya. Mahina ang ilaw nito ngunit sapat upang ipakita ang lihim na folder na kinopya mula sa server ng kusina ng hotel. Mabilis ang tibok ng kanyang puso.
Alam niyang bawat segundo ay nangangahulugan ng buhay o kamatayan. Ang file na iyon ay hindi lang ebidensya ng pagpatay, kundi mahabang listahan ng mga maimpluwensyang tao na sangkot. Ang mga pangalan na matagal nang lumalabas sa telebisyon, sa pelikula, sa entablado ng politika, lahat ay nakalista doon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, inayos ang kanyang paghinga. Pagkatapos ay kinopya ang lahat ng data sa dalawang kopya. Ang isa ay inilagay sa backup device, ang isa pa ay in-upload sa cloud storage na may security code. Samantala, nasa headquarters pa rin si Teniente Leo. Ang 2 taong nakasuot ng sibilyan na dumating kagabi ay umalis na. Nag-iwan ng banayad na banta na kailangan itong ihinto ang investigasyon. Nakaupo siya sa upuan ng operations room na malungkot ang mukha. Sa labas ng silid, kulay abo ang langit at paminsan-minsan ay kumikidlat sa malayo sa hilaga ng syudad. Alam niyang si AI Minda na ngayon ang susunod na target. Eksaktong hating gabi nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Mahina at nagmamadali ang boses ni Minda sa kabilang linya. Sinabi niya na may sumusunod sa kanyang sasakyan mula pa sa tulay ng Pasig. Hiniling ni Leo na humanap siya ng ligtas na lugar at patayin agad ang cellphone pagkatapos magbigay ng huling lokasyon. Mas lumakas ang tunog ng ulan sa kabilang linya. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Mabilis na tumayo si Leo, kinuha ang susi ng sasakyan ng pulis, pagkatapos ay lumabas sa gitna ng ulan. Walang tao sa kalsada, ang mga ilaw ng kalsada ay nagre-reflect sa mga baha na parang basag na salamin. Nagmaneho siya patungo sa pier. Sinusundan ang huling signal mula sa cellphone ni Minda. Sa kabilang banda, nagtago si Minda sa pagitan ng mga walang lamang container sa lumang bodega. Tinakpan ang tunog ng ulan ang kanyang mabigat na paghinga. Mula sa malayo, narinig niya ang hakbang ng taong papalapit. 2 itim na anino ang mabilis na gumalaw na may flashlight. Mahigpit niyang hinawakan ang itim na bag bawat segundo ay tila mahaba. Nilaslas ng ilaw ng flashlight ang kanyang pinagtataguan. Pinigilan niya ang paghinga pagkatapos ay tumakbo patungo sa likod ng bodega. Tumagos ang bala sa hangin ng gabi. Ang tunog nito ay umalingaw sa dingding na bakal. Siya ay bumagsak ngunit hindi niya binitawan ang bag sa parehong oras. Dumating ang sasakyan ni Leo sa dulo ng kalsada. Narinig niya ang tunog ng putok ng baril at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Nakita ni Leo si Minda na nakahandusay sa lupa. May dumadaloy na dugo sa kanyang balikat. Tumakas ang 2 lalaking nakamaskara patungo sa makipot na eskinita. Binaril niya bilang babala. Ngunit nawala sila sa dilim. Lumuhod si Leo upang tulungan si Minda na tumayo. Sa paghikbi, sinabi ni Minda na ligtas na ang pangunahing kopya sa foreign network. Ibinigay niya ang bag kay Leo bago mawalan ng malay. Nang gabing iyon, dinala nila si Minda sa isang lihim na ospital ng pulisya. Sinabi ng doktor na malala ang kanyang sugat ngunit kaya pa rin iligtas. Nakaupo si Leo sa tahimik na pasilyo. Tinitigan ang ilaw ng operating room na kumukurap. Sa loob niya ay nagkakagulo ang maraming bagay. Alam niyang ang katotohanan ay nasa kanyang kamay na ngayon, ngunit ang paglalabas nito ay nangangahulugang hamunin ang kapangyarihan na kayang burahin ang tao ng walang bakas. Pagsikat ng araw, dahan-dahang gumising ang Maynila. Sa labas ng ospital, ang mamasa-masang hangin ay humalo sa amoy ng dagat. Nakatayo si Leo sa isang maliit na bakuran habang tinitignan ang araw na lumabas sa likod ng mga ulap. Naaalala niya ang mga salita ni Katrina sa detention room na ang tao ay may maraming mukha. Nauunawaan na niya ngayon na sa mundong ito ay may mukha na ngumingiti sa harap ng kamera. Ngunit sa likod nito ay nakatago ang uhaw sa lasa na isinilang mula sa pagdurusa ng ibang tao. Sa tanghali, tinawagan ni Leo ang isang dating investigative journalist na sumulat ng malaking kaso ng korupsyon. Hindi niya binanggit ang pangalan. Sinabi lang niya na mayroon siyang kwento na maaaring magpabago sa pananaw ng tao sa hustisya. Nagkasundo sila na magkita ng gabing iyon sa Luneta Park. Dahan-dahang dumating ang gabi. Mahina ang ilaw ng parke na nilalamig ng hangin. Nakaupo si Leo sa bangkong kahoy na may itim na bag sa tabi niya. Maingat na dumating ang journalist. Binuksan ni Leo ang bag. Ipinakita ang bahagi ng data at mga larawan na nakaimbak. Namutla ang mukha ng journalist. Mahina siyang bumulong na kung lalabas ang balitang ito, maraming tao ang susubok na pigilan sila.
Mahina lang sumagot si Leo na mas mapanganib ang katahimikan kaysa sa banta. Kinaumagahan, lumabas ang balita sa isang maliit na online media na may simpleng pamagat na may ebidensya ng pagkakasangkot ng elite network sa madilim na praktis sa Hotel Marilad. Sa loob ng ilang oras ay nahack ang site, nawala ang artikulo at nagsara ang editorial office. Ngunit, ang kopya ng balita ay kumalat na sa maraming forum. Lihim na binabanggit ang mga malalaking pangalan. Nang gabing iyon, nakatanggap si Leo ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Maikli lang ang sinabi ng mabigat na boses sa kabilang linya na hindi pa tapos ang laro. Tinitigan niya ang labas ng bintana. Lumubog ang araw sa likod ng matataas na gusali. Napagtanto niya na hindi na siya maaaring umatras. Nagbukas na ang katotohanan ng sarili nitong daan at wala nang makakapagsara nito. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Maynila. Sa pasilyo ng ospital, idinilat ni A.I. Minda ang kanyang mga mata. Sa mesa sa tabi ng kanyang kama ay may isang piraso ng papel na may maikling pangungusap. Ang lasa ay hindi mapapatay. Ang papel na iyon ay walang pirma, tanging mansa ng tubig ulan sa dulo. Nakatayo si Leo sa labas ng kwarto, tinitigan ang mga ilaw ng syudad na kumukurap sa malayo. Sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lang ang gyerang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Hawak niya ang pangako na magdala ng liwanag sa pinakamadilim na lugar upang wala ng tao na magbebenta ng lasa at buhay para sa bulok na kasiyahan. Namumula ang langit sa hapon sa Maynila na parang nagbabagang uling na hindi pa namamatay. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa Club ng Panlasa sa internet, naging tahimik ang syudad. Mahina ang boses ng mga tao habang pinag-uusapan ito sa mga tindahan ng kape at terminal. Ngunit sa loob ng ilang araw, biglang nawala ang lahat ng balita tungkol sa kaso. Nagsara ang mga website na nagsulat tungkol dito. Nawala ang mga social media account ng mga journalist at hindi na binanggit ng mga istasyon ng telebisyon ang pangalan ng Hotel Marilad. Alam ni Teniente Leo na hindi ito nagkataon lang. Nakita na niya ang ganitong bagay noon. Bawat beses na nagsisimulang magsalita ang katotohanan, may malaking kamay na pumipilit dito na bumalik sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw niyang manahimik. Sa kanyang tahimik na opisina, binuksan ni Leo ang backup file. Bawat pangalan sa listahan na yon ay hindi na lang ebidensya, kundi banta rin. Alam niyang may sapat na kapangyarihan ang mga taong iyon para burahin ang buong team niya sa isang utos lang. Ngunit sa kabilang banda, bawat mukha na lumabas sa file na yon ay nagpapaalala sa kanya sa mga biktima, sina Maya, Jojo. At lahat ng kaluluwang nawala sa ilalim ng ilaw ng malamig na kusina na yon. Mahinang kumatok sa pinto ng opisina. Isang batang kasamahan ang pumasok dala ang isang liham mula sa Central Command. Maikli ang nilalaman nito. Si Leo ay ililipat sa isang unit sa labas ng syudad ng walang malinaw na dahilan. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ay isang banayad na paraan upang ilayo siya sa kaso. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Leo. Nakaupo siya sa sasakyan sa harap ng lumang gusali ng opisina kung saan si Ia Minda ay ginagamot pa rin. Dahan-dahang umihip ang hangin ng gabi na nagdadala ng amoy ng dagat mula sa hilaga. Tinitigan niya ang ilaw ng ospital at matagal na nag-isip. Kung mananatili siya rito, baka matapos ang kanyang buhay tulad ng mga balita na nabura. Ngunit kung susuko siya, lahat ng pagdurusa na yon ay mawawala ng saysay. Sa treatment room sa ikalawang palapag, hindi pa natutulog si Ia Minda. Nagsisimula nang gumaling ang sugat sa kanyang balikat. Tinitigan niya ang labas ng bintana. Nakikita ang anino ni Leo sa ilalim ng ilaw ng bakuran. Alam niya na ang lalaking iyon ay may mabigat na pasanin na hindi kayang dalhin ng maraming tao. Kinuha niya ang panulat mula sa mesa at sumulat ng isang maikling liham. Sinulat niya na ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Sapat na ang tumayo ng tuwid hanggang sa patunayan ng oras. Kinaumagahan, nagpasya si Leo na makipagkita sa isang dating journalist na nagtrabaho noon sa Independent Magazine. Ang pangalan niya ay Ben. Nagkita sila sa isang simpleng tindahan malapit sa ilog. Ibinigay ni Leo ang isang maliit na kopya ng data kay Ben pagkatapos ay sinabi na itago niya ito hanggang sa tamang panahon. Dahan-dahang tumango ang journalist. Alam niya ang panganib na kasama ng papel na yon.
Sa hapon nang bumalik si Leo sa opisina upang mag-impake, may naghihintay sa kanya sa harap ng gusali. Isang matangkad na lalaki na may itim na Amerikana at madilim na salamin. Hindi niya ipinakilala ang sarili, sinabi lang na masyado ng malayo ang narating ni Leo. Dahan-dahang tinapik niya ang balikat ni Leo pagkatapos ay umalis. Nag-iwan ng matalim na amoy ng mamahaling pabango. Tahimik na nakatayo si Leo sa loob ng ilang minuto. Alam niya na totoo ang banta. Ngunit dahil sa banta na iyon ay lalong lumakas ang kanyang determinasyon. Binuksan niya ang kanyang cellphone at sumulat ng maikling mensahe kay Minda. Sinulat niya na hindi siya aalis dahil mayroon pa siyang isang huling kabanata na kailangang tapusin. Dahan-dahang bumaba ang gabi. Sa kwarto ng ospital. Binasa ni Minda ang mensahe habang tinitigan ang ulan sa labas ng bintana. Alam niyang hindi susuko si Leo. Sa kanyang puso ay may isang bagay na mas malaki kaysa sa takot. Iyon ay ang paniniwala na ang katotohanan ay dapat mabuhay kahit na tumanggi ang mundo na makinig dito. Sa kabilang dako ng syudad. Nakaupo si Ben sa isang maliit na silid na may nakabukas na laptop. Nagsimula siyang muling isulat ang lahat ng narinig niya mula kay Leo. Hindi niya binanggit ang kumpletong pangalan, sinulat lang ang kwento tungkol sa isang chef na nawala ng pag-isip dahil sa pag-ibig. Tungkol sa network ng tao na nagtatago ng kasalanan sa likod ng mamahaling panlasa. Ang artikulo ay simple, ngunit bawat pangungusap nito ay nagdadala ng mabigat na bigat ng katotohanan. Malapit ng maghating gabi. May pumasok na mensahe sa cellphone ni Leo. Isang pangungusap mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing may isang tao mula sa Club ng Panlasa ang gustong makipagkita at magsalita. Matagal na tinitigan ni Leo ang screen ng cellphone na iyon. Alam niyang maaaring ito ay isang patibong. Ngunit maaaring ito rin ang daan upang tapusin ang lahat. Tinitigan niya ang labas ng bintana, nakikita ang kanyang refleksyon sa salamin ng sasakyan. Sa mga mata na iyon ay wala ng pag-aalinlangan. Inikot niya ang susi, pinaandar ang makina. At nagmaneho patungo sa lugar na binanggit sa mensahe. Sa labas, dahan-dahang bumuhos ang ulan na parang kurtina na nagtatapos sa bagong kabanata sa kanyang buhay. Sa kanyang puso, mahinang bumulong si Leo na kung hindi siya babalik. Hindi bababa sa malalaman ng mundo na may isang taong naglakas loob na labanan ang takot sa pamamagitan ng katotohanan. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Maynila. Mahina pa rin ang ambon at ang hangin ng dagat ay nagdadala ng maalat na amoy na nakakapit sa hangin. Dahan-dahang nagmaneho si Teniente Leo sa makipot na kalsada patungo sa lumang lugar ng pier. Ang mensahe sa kanyang cellphone ay naglalaman lang ng lugar at oras ng walang pangalan. Isang lumang bodega sa tabi ng ilog bandang 9 ng gabi. Ang gusali ay tila tahimik nang dumating siya. Mahina ang ilaw ng kalsada at may isang maliit na ilaw lang na lumalabas mula sa bintana sa ikalawang palapag. Pinatay ni Leo ang makina ng sasakyan at dahan-dahang naglakad. Malinaw na narinig ang bawat hakbang niya sa basang sahig. Binuksan niya ang kalawangin na bakal na pinto at pumasok. Sa loob ng silid ay amoy mamasa-masa na may halong lumang alikabok. Sa sulok ay may malaking kahoy na mesa at lumang upuan. May nakaupo na doon na nakasuot ng mahabang itim na mantel. Dahan-dahang lumapit si Leo. Nang tumama ang liwanag sa mukha ng taong iyon. Nagulat siya. Hindi iyon mukha ng lalaki na inaakala niya. Iyon ay mukha ng isang babae. Ang babae ay nasa edad 40, kalmado ang mukha at malambot ang boses. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Cynthia Mendoza. Dating nutritionist na nagtrabaho noon sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Sinabi niya na siya ang isa sa mga nagtatag ng Key Club ng Panlasa at tinawagan niya si Leo hindi para bantaan, kundi para magsalita. Tinitigan ni Cynthia ng diretsyo ang kanyang mga mata. Sinabi niya na ang Key Club ng Panlasa ay hindi isinilang mula sa krimen, kundi mula sa eksperimento na pinatakbo noon ng isang grupo ng mga siyentipiko. Naniniwala sila na bawat emosyon ng tao ay nag-iwan ng kemikal na bakas sa tissue ng katawan. Ang bakas na yon, kung ipoproseso sa isang partikular na paraan, ay maaaring lumikha ng bagong lasa na hindi taglay ng ordinaryong pagkain. Sa simula, research lang ito tungkol sa hormone at nerve, ngunit pagkatapos ay napunta sa maling tao. Nakita ng mga mayayamang investor ang pagkakataon para kumita pagkatapos ay ginawa itong nakakatakot na laro ng lasa.
Si Katrina, sabi ni Cynthia, ay isang kasangkapan lang. Mayroon siyang pambihirang talento, ngunit may sugat din na madaling manipulahin. Nakikinig si Leo ng walang salita, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang totoo ang bahagi ng kwentong ito. Nagtanong siya, bakit ngayon lang lumabas si Cynthia? Mapait na umiti ang babae. Sinabi niya na noon, sinubukan niyang pigilan ang proyekto na yon, ngunit binantaan at pinilit na maglaho. Ngayon, matapos makita ang balita tungkol sa pag-aresto kay Katrina at pagkamatay ni Lisa, alam niyang dumating na ang oras para magsalita. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Sa loob nito ay may ilang lumang larawan at isang piraso ng kasunduan na may malabong pirma. Malinaw na nakasulat ang pangalan ni Atty. Ricardo Lim sa ibabang bahagi. Ang liham na iyon ay nagpapatunay na siya ang nagpondo sa eksperimento ng Key Club ng Panlasa at ginawa itong network ng pagkonsumo ng tao na nakatago. Matagal na tinitigan ni Leo ang ebidensya na iyon. Nagtanong siya kung bakit hindi agad ibinigay ni Cynthia sa media. Mahinang tumawa si Cynthia. Sinabi niya na hindi madaling maniwala ang mundo sa katotohanan na masyadong madilim. Mas gusto ng tao ang magaan na balita kaysa sa katotohanan na nagpapatakot sa kanila sa kanilang sarili. Ang tunog ng hangin ay sumipol mula sa basag na bintana. Tinitigan ni Cynthia ang labas na kalmado ang mukha. Sinabi niya na baka ito na ang huling pagkikita nila. Mayroon pa ring maraming sangay ang Key Club ng Panlasa sa ibang bansa. Hindi sila hihinto dahil lang sa isang kaso sa Maynila. Tinitigan niya si Leo na may malambot na mata. Sinabi niya na ang makakapigil sa kanila ay hindi armas, kundi liwanag. Bago pa makapagtanong pa si Leo, narinig ang tunog ng hakbang mula sa labas. Malakas na umuga ang pinto ng gusali. Tinitigan ni Cynthia si Leo at mahinang bumulong na dalhin niya ang sobre na yon. Lumakad siya patungo sa likod ng silid at nawala sa likod ng makipot na pasilyo. Tumakbo si Leo patungo sa labasan, dala ang sobre sa ilalim ng kanyang jacket. Sa labas, dalawang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng bodega. Bumaba ang mga armadong tao, ngunit tumalon na si Leo sa kaliwang bahagi ng gusali, sumingit sa makipot na eskinita na patungo sa ilog. Muling malakas na bumuhos ang ulan. Tinakpan nito ang kanyang mga hakbang. Patuloy siyang tumakbo hanggang sa huminga siya ng nahihirapan. Sa ilalim ng lumang tulay, huminto siya sandali, binuksan ang sobre. At tinitigan ang mga larawan sa loob. Ipinakita ng isa sa mga larawan si Katrina noong bata pa na nakatayo sa tabi ni Cynthia at Atty. Ricardo. Inosente pa ang mukha ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kamera na may malambot na ngiti. Isinara ni Leo ang sobre at tinitigan ang tubig ng ilog na umaagos ng malakas. Sa kanyang isip, alam niyang patay na si Cynthia. Ngunit ang kanyang huling mensahe tungkol sa liwanag ay patuloy na umalingaw sa kanyang mga tainga. Magbabago lang ang mundo kung may maglalakas loob na liwanagin ang pinakamadilim na bahagi nito. Pagsikat ng araw nang dumating si Leo sa ospital. Naghihintay na si Minda na nagsisimula ng gumaling ang sugat. Tinitigan niya si Leo na dumating na basang-basa ang damit at may sobre sa kamay. Nang walang masyadong salita, inilagay ni Leo ang sobre sa mesa. Mahina siyang nagsalita na ang katotohanan ay mayroon ng mukha at pangalan. Dahan-dahang binuksan ni Minda ang sobre. Nang makita ang mga larawan sa loob, lumuha ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban. Sa labas ng bintana, dahan-dahang sumisikat ang araw sa syudad ng Maynila. Tumagos ang liwanag nito sa salamin at bumagsak sa mesa kung saan nakalagay ang sobre. Matagal na tinitigan ni Leo ang liwanag na iyon. Alam niyang sa likod ng liwanag nito ay may anino pa rin na naghihintay. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, naramdaman niya na ang kadiliman ay sa wakas ay nagsisimulang magbiyak. Nagsisimula nang lumiwanag ang umaga sa Maynila. Muling naging abala ang mga kalsada. Na parang hindi kailanman alam ng syudad kung ano ang nakatago sa likod ng dingding ng mamahaling restaurant na yon. Ngunit, sa maliit na silid ng ospital kung saan ginagamot si Iya Minda, tensyonado pa rin ang kapaligiran. Sa ibabaw ng mesa, kalahating bukas ang sobre mula kay Cynthia Mendoza. Kumalat ang nilalaman nito sa pagitan ng mga file ng pagsusuri at kagamitang medikal.
Nakatayo si Teniente Leo malapit sa bintana. Pagod ang kanyang mga mata ngunit matalim. Kakabalik lang niya mula sa headquarters. May balita na ang dalawang investigador na tumulong sa kanya noon ay biglang inilipat sa labas ng probinsya. Tinawag ito ng Central Command na regular na paglilipat. Ngunit alam ni Leo ang totoong dahilan. May malaking kapangyarihan na sumusubok na burahin ang lahat ng bakas ng tea club ng panlasa mula sa talaan ng bansa. Tinitigan ni A.I. Minda ang mukha ni Leo ng kalmado. Sinabi niya na hindi madaling maniwala ang mundo kung magdadala lang sila ng kwento. Ang ebidensya ay dapat buhay. Dapat makita at mahawakan. Tumango si Leo. Alam niyang ang ibig sabihin ni Minda ay hindi lang file o larawan. Kailangan nila ng boses mula sa loob. Isang tao na maaaring patunayan ang lahat sa harap ng publiko. Sa tanghali, nakipagkita si Leo kay Katrina sa Special Detention Room. Tahimik na nakaupo ang babae tulad ng dati. Maayos ang kanyang buhok. Nang ilagay ni Leo ang lumang larawan sa mesa, nanlaki ang mga mata ni Katrina. Dahan-dahan niyang hinawakan ang larawan. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nakilala niya ang mukha ni Cynthia. Ang babaeng itinuring niyang guro at kaibigan. Sinabi ni Leo na patay na si Cynthia. Ipinadala niya ang huling mensahe ng babae na ang liwanag ay lumalaki lang sa kamay ng mga naglakas loob na mawalan ng lahat. Matagal na nakayuko si Katrina. Pagkatapos ng hindi inaasahan, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Mahina siyang nagsalita na kailangan nang itigil ang lahat ng ito. Dahil ang lasa na nilikha mula sa pagdurusa ay hindi na lasa, kundi sumpa. Nang gabing iyon, lumagda si Katrina sa isang opisyal na pahayag na umaamin na ang lahat ng recipe at lihim na menu ay nagmula sa research ni Cynthia na pinondohan ni Atty. Ricardo Lim. Ang pag-amin na iyon ay inilagay sa recording ng video na may mataas na seguridad. Inutusan ni Leo na ipadala ang file na iyon ng direkta sa international media na hindi kayang pigilan ng lokal na kapangyarihan. Dumating ang gabi. Muling bumuhos ang ulan sa syudad. Sa maliit na headquarters na ginagamit nilang temporary post naghihintay sina Leo at Minda ng balita sa computer screen. Dahan-dahang umandar ang proseso ng pag-upload ng recording. Dahan-dahang tumaas ang porsyento na parang tibok ng puso sa monitor screen ng pasyente. Biglang nawala ng kuryente. Madilim ang buong silid. Tanging ang maliit na ilaw mula sa laptop ang umiilaw sandali bago mamatay. Mula sa labas, narinig ang tunog ng sasakyan na huminto. Tumakbo si Leo sa bintana. Dalawang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng gusali. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ilang taong nakasuot ng madilim ang bumaba dala ang flashlight. Tinitigan ni Minda si Leo. Alam niyang wala na silang oras. Agad na binunot ni Leo ang power cable ng laptop at inilagay ang memory card sa bulsa ng kanyang jacket. Hinawakan niya ang kamay ni Minda at hinila patungo sa likod na pinto. Mas lumakas ang tunog ng mabigat na hakbang. Tumakbo sila sa makipot na pasilyo. Lumabas sa bakal na pinto sa likod ng gusali. Ang malakas na ulan ay nakatulong upang itago ang kanilang mga hakbang. Tumakbo sila sa basang kalsada. Hinal na hinal. Sa malayo kumikidlat. Nagre-reflect ang anino ng dalawang tao na sumusubok na makaligtas mula sa paghabol ng kadiliman. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang kanyang jacket na naglalaman ng memory card. Iyon ang tanging pag-asa upang muling sindihan ang liwanag. Dumating sila sa lumang bahay sa labas ng syudad na matagal nang walang tao. Doon, sinindihan ni Leo ang maliit na ilaw at binuksan ang backup laptop. Buo pa rin ang huling backup file. Tinitigan niya si Minda pagkatapos ay sinabi na kung mabibigo siyang ilabas ang file na ito. Kailangan ni Minda na ipagpatuloy ito. Umiling si Minda. Mahina siyang nagsalita na sabay silang lalabas. Kailangan malaman ng mundo hindi lang ang mga malalaking pangalan sa likod ng krimen na ito, kundi pati na rin ang mukha ng mga taong sinira nila. Hinawakan niya ang kamay ni Leo ng mainit kahit na malamig ang hangin. Ilang oras pagkatapos, bumalik ang kuryente. Muling kinabit ni Leo ang laptop sa ligtas na foreign signal. Sa pagkakataong ito, mabilis ang proseso ng pag-upload. Tumaas ang numero sa screen ng 80, 90. Pagkatapos ay 100. Matagumpay na naipadala ang file.
Hindi nagtagal ay nagsimulang lumabas ang balita sa iba't ibang foreign platform. Ipinakita ang recording ng pag-amin ni Katrina. Ang mukha ni Atty. Ricardo Lim at ang dokumento ng kasunduan sa Club ng Panlasa ay ipinakita sa screen. Nagulat ang mundo. Hindi na kayang itago ng sentral na pamahalaan. Kinaumagahan, ang gusali ng hotel kung saan nagmula ang kaso ay kinubkob ng mga mamamahayag. Tinawag ang may-ari ng kumpanya upang tanungin. Ang mga malalaking pangalan na dati ay hindi nahawakan ay lumabas na ngayon sa listahan ng investigasyon. Sa ospital, nakaupo si Minda sa harap ng telebisyon. Pinapanood ang lahat ng may luha sa mata. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban, ngunit ang katotohanan ay sa wakas ay may lugar para huminga. Nakatayo si Leo sa balkonahe, tinitigan ang maliwanag na langit. Pagkatapos ng ulan, alam niya na maraming bagay pa ang mangyayari. Magkakaroon ng banta, magkakaroon ng bagong anino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Tinitigan niya ang araw na dahan-dahang sumisikat at nagsalita sa kanyang puso na walang lasa na mas malakas kaysa sa lakas ng loob na maging tapat. Sa ilaw ng umaga, muling nabuhay ang syudad. Ngunit sa likod ng lahat ng ingay na yon, may isang kwento na laging maaalala. Ang kwento tungkol sa isang chef na nawalan ng direksyon, isang doktor na naghahanap ng liwanag, at isang investigador na tumangging sumuko sa dilim. Hindi lang nila binungkal ang Club ng Panlasa. Ginising nila ang konsensya ng tao na matagal nang natutulog. Isang linggo matapos umalingaw-ngaw sa mundo ang malaking balita tungkol sa Club ng Panlasa, naging iba na ang Maynila. Sa bawat sulok, pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang kaso, ngunit mahina ang kanilang boses. Na parang takot sa isang bagay na hindi nakikita. Nagsara ang mga mamahaling restaurant, tinanggal ang kanilang mga pangalan. At ang gusali na dating maliwanag ay ngayon ay walang lamang dingding na may mga graffiti ng pagsumpa sa pinto. Lumakad si Teniente Leo sa bangketa na basa pa sa ulan ng umaga. Maraming tao ang tahimik na nakatingin sa kanya. Ang ilan ay yumuko ng may paggalang. Ang ilan ay nagkukunwaring hindi nakakakita. Alam niyang kilala na ang kanyang pangalan ngayon, ngunit hindi lahat ay masaya sa nangyari. May mga panig na nakaramdam na binuksan niya ang sugat na dapat ay inilibing ng malalim. Sa headquarters ng pulisya, ilang matataas na opisyal ang nagbitiw sa kanilang posisyon. Samantala, sa labas, si Atty. Ricardo Lim ay opisyal nang nakadetain at naghihintay ng paglilitis. Ngunit, napagtanto ni Leo na hindi pa tapos ang laban. Sa likod ng mga eksena, maraming kapangyarihan pa rin ang gumagalaw. Nakatanggap siya ng ilang mensahe nang walang pangalan na naglalaman ng banta, ngunit sumagot lang siya ng isang pangungusap. Lumabas na ang liwanag, wala nang lugar para magtago. Si Ian Minda ay ganap ng gumaling. Pinili niyang huminto sa kanyang trabaho sa forensic at nagbukas ng isang maliit na klinika sa labas ng syudad. Simple ang lugar, ngunit laging puno. Ginagamot niya ang mga mahihirap, nagbibigay ng libreng gamot. At tumatanggi sa lahat ng alok ng pera mula sa mga kaduda-dudang tao. Sinabi niya kay Leo na ang pagtulong sa tao ang pinakamahusay na paraan upang makalimot sa dugo ng nakaraan. Isang hapon, pumunta si Leo sa klinikang iyon dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Umupo sila sa terasa. Tinitignan ang mga bata na naglalaro sa kalsada. Sinabi ni Minda na ang tao ay maaaring maging napakalupit. Ngunit sa loob ng puso ay laging may maliit na espasyo para sa kabutihan. Bahagyang umiti si Leo. Alam niyang ang pangungusap na iyon ay isinilang mula sa parehong mapait na karanasan tulad niya. Nang gabing iyon, mag-isa si Leo na lumakad sa tabi ng ilog kung saan sila nagkita ni Cynthia Mendoza noon. Dahan-dahang umihip ang hangin ng gabi na nagdadala ng tunog ng tahimik na tubig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang lahat ng nawala na mukha. Si Katrina na ngayon ay naghihintay ng hatol. Si Cynthia na baka patay na. Si Ben, ang journalist na patuloy na sumusulat sa ibang bansa. Lahat ay nagbayad ng mahal na presyo para sa isang katotohanan. Binuksan niya ang kanyang cellphone at nakita ang bagong mensahe. Ang mensahe na iyon ay mula sa isang hindi kilalang address. Ang nilalaman nito ay isang pangungusap lang. Huwag kang hihinto. Mayroon pang hindi nalalantad. Matagal na tinitigan ni Leo ang screen. Alam niya na hindi kailanman ganap na malinis ang mundo.
Laging may kadiliman na naghihintay kapag nakakalimutan ng tao na panatilihin ang kanyang konsensya. Ilang araw pagkatapos ay inimbitahan siya na dumalo sa paglilitis kay Katrina. Puno ang hukuman ng mga mamamahayag at pulis. Tahimik na nakaupo si Katrina. Mas kalmado ang kanyang mukha kaysa dati. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang sarili. Nang tanungin ng hukom kung nagsisisi siya. Sumagot si Katrina na nagsisisi siya hindi dahil sa parusa, kundi dahil minsan ay naniwala siya na ang lasa ay maaaring pumalit sa pag-ibig. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa silid. Nakayuko si Leo. Nararamdaman ang sakit na mahirap ipaliwanag. Alam niyang hindi lubos na masama ang babaeng iyon. Siya ay tao lang na naligaw sa madilim na daan. Matapos ang paglilitis, lumabas si Leo mula sa gusali at nakita ang maliwanag na langit. Sa gilid ng kalsada. Ilang tao ang nagtitinda ng pahayagan na may malaking pamagat na Club ng Panlasa Opisyal na binuwag. Sa ilalim nito ay may larawan niya at ni A. Minda na tinawag na mga taong naglantad ng pinakakakaibang krimen sa bansang ito. Bumili siya ng isang pahayagan, maayos itong nilukot, pagkatapos ay dahan-dahang lumakad. Nang gabing iyon, sumulat siya ng liham para sa kanyang ina sa probinsya. Sinulat niya na ang katotohanan ay hindi regalo, kundi pasanin na dapat ingatan. Minsan mabigat ang pasanin na iyon, ngunit habang may puso pa ang tao. Hindi lubos na madilim ang mundo. Inilagay niya ang liham na iyon sa ibabaw ng mesa nang hindi ipinapadala, na parang para sa sarili niya lang. Ilang buwan pagkatapos, nagsimulang lumabo ang kaso sa balita. Abot-abala ang mga tao sa kani-kanilang buhay. Ngunit para kina Leo at Minda, ang anino na iyon ay nanatili sa kanilang alaala. Alam nila na sa likod ng bawat matamis na lasa, minsan ay nakatago ang mapait na kwento na hindi nakikita ng mata. Isang hapon, umupo sila sa Luneta Park. Sinabi ni Minda na baka oras na para umalis sila sa syudad na ito. Dahan-dahang tumango si Leo. Sinabi niya na ang liwanag ay nakahanap na ng lugar nito. Ngunit kailangan pa ring magpatuloy ang tao sa pagsisindi ng bagong ilaw sa ibang lugar. Dahan-dahang lumubog ang araw, nagre-reflect ang ginintuang kulay sa ibabaw ng ilog. Sa langit, lumipad pa uwi ang mga ibon na nagdadala ng payapang katahimikan. Tinitigan ni Leo ang kanluran pagkatapos ay mahinang nagsalita na habang may naglakas loob na tingnan ang kadiliman, may pag-asa pa rin ang mundo. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Maynila. Tinatapos ang mahabang kabanata tungkol sa lasa, dugo, at pagtubos. Ngunit sa malayo sa kabila ng dagat, sa isang banyagang syudad, may isang tao na nagbubukas ng lumang file na may logo ng Club ng Panlasa sa sulok nito. Mula sa computer screen lumabas ang mukha ni Atty. Ricardo Lim na nakangiti ng malamig. Sa ilalim nito ay nakasulat ang isang pangungusap. Ang bagong proyekto ay nagsisimula na. Malinis ang langit ng Maynila ng umagang iyon, walang ulap, walang ulan. Tanging malambot na sikat ng araw ang humahaplos sa mga bubong ng bahay at mga puno. Nakaupo si Teniente Leo sa terasa ng maliit na bahay sa labas ng syudad. Sa kanyang kamay ay may isang tasa ng itim na kape na nagsisimula ng lumamig. Tinitigan niya ang tahimik na kalsada. Naririnig ang tunog ng mga bata na tumatakbo na humahabol sa bola. Payapa ang kapaligiran na iyon, ngunit sa kanyang puso ay nanatili pa rin ang anino ng nakaraan. 6 na buwan na ang nakakaraan mula ng opisyal na isara ang kaso ng Club ng Panlasa. Maraming taong dating sangkot ay nakakulong na ngayon. Ang ilan ay nawala ng walang balita. Dahan-dahang nakalimutan ng mundo. Tulad ng dati, nakalimutan ng tao ang lahat ng nakakatakot. Ngunit para kina Leo at Ian Minda, ang sugat na iyon ay hindi kailanman ganap na mawawala. Ang sugat na iyon ay naging paalala na sa likod ng mukha ng sibilisasyon, ang tao ay maaaring maging nilalang na nawalan ng konsensya. Dumating si Ian Minda dala ang pahayagan ng umaga. Umupo siya sa tabi ni Leo at mumiti. Sa pangunahing pahina ay ipinakita ang balita na si Atty. Ricardo Lim ay natagpo ang patay sa selda. Walang opisyal na paliwanag. Tanging hinala ng atake sa puso. Matagal na tinitigan ni Leo ang balita pagkatapos ay inilagay sa mesa. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa o galit. Nakaramdam lang siya ng kawalan. Sinabi ni Minda na baka ito ang paraan ng kalikasan upang tapusin ang siklo ng kasalanan. Dahan-dahang tumango si Leo.
Tinitigan niya ang araw na dahan-dahang sumisikat. Sa liwanag na yon, na parang nakikita niya muli ang mukha ng lahat ng biktima. Sila na hindi nakauwi, na hindi nakahingi ng tawad, na hindi nakilala ng mundo, lahat ay payapa na ngayon, ngunit ang kanilang kwento ay mananatili sa alaala. Malapit nang magtanghali. Sina Leo at Minda ay naglakad patungo sa palengke. Dumaan sila sa mga tindahan ng gulay, tindahan ng isda, at mga nagtitinda ng merienda. Ang amoy ng mga pampalasa at amoy ng basang lupa ay humalo. Nagdadala ng lasa ng simpleng buhay. Huminto si Leo sa harap ng isang matandang nagtitinda ng lugaw. Tinitigan niya ang usok na umaakyat mula sa kaldero at mahinang nagsalita na ang tunay na lasa ay nagmumula sa tapat na puso. Hindi sa pagnanais na mangibabaw. Ngumiti si Minda nang marinig ito. Sa hapon, umupo sila sa Luneta Park. Sa harap nila ay may isang grupo ng mga kabataan na nagpapagitar at kumakanta ng lumang kanta. Mahina ang boses nito na nagdadala ng kapayapaan sa hangin. Ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata. Nararamdaman ang hangin ng hapon na humahaplos sa kanyang mukha. Sa katahimikan, nagdasal siya na huwag nang makontrol ng maling gutom ang mundo. Nang magsimulang lumubog ang araw, sinabi ni Minda na gusto niyang sumulat ng libro tungkol sa kaso hindi para sa sensasyon, kundi para paalalahanan ang mga tao na huwag maglaro sa mga bagay na lumalabag sa hangganan ng sangkatauhan. Sumang-ayon si Leo. Sinabi niya na baka oras na para magkwento sila. Hindi para takutin, kundi para pagalingin. Dahan-dahang bumaba ang gabi. Nagsindi ang mga ilaw ng syudad ng paisa-isa. Tinitigan ni Leo ang madilim na langit na puno ng bituin. Mahina siyang nagsalita na kung saan may dilim ay may liwanag. Minsan maliit ang liwanag na yon, ngunit sapat upang gabayan ang hakbang palabas sa kadiliman. Ngumiti si Minda at sumagot na ang tao ay hindi ipinanganak upang maging perpekto, kundi upang matuto. Matuto mula sa pagkakamali, mula sa pagdurusa, at mula sa simpleng pag-ibig. Ilang buwan pagkatapos, lumabas ang libro ni Minda na may pamagat na Liwanag sa Likod ng Kusina. Ang libro na iyon ay walang binanggit na pangalan ng sinuman. Kwento lang tungkol sa paglaban upang hanapin ang katotohanan sa gitna ng katahimikan ng mundo. Maraming tao ang umiyak pagkatapos basahin ito hindi dahil sa takot, kundi dahil napagtanto nila na ang tunay na lasa ay hindi mula sa dila, kundi mula sa pusong nakakaunawa ng empatya. Lihim na dumalo si Leo sa paglulunsad ng libro. Nakatayo siya sa likod ng silid, nakikita si Minda na nagsasalita sa harap ng maliit na entablado. Sa ilaw ng mainit na lampara, kalmado ang boses ni Minda. Sinabi niya na ang tao ay maaaring mawalan ng lahat. Ngunit hindi dapat mawalan ng pagmamahal. Dahil kung walang pagmamahal, ang mundong ito ay walang laman na silid na walang kulay. Nang matapos ang event, lumabas si Leo sa kalsada. Nang gabing iyon, maliwanag ang langit, kumikinang ang mga bituin. Tinitigan niya ang itaas at huminga ng malalim. Sa kanyang puso, alam niya na ang laban ay baka hindi kailanman matatapos. Laging magkakaroon ng bagong kadiliman. Laging magkakaroon ng mga taong susubok na itago ang kasalanan sa likod ng ngiti. Ngunit habang may mga taong gustong magpasindi ng maliit na liwanag, mananatiling buhay ang mundo. Dahan-dahang lumakad si Leo sa tahimik na kalsada. Ang bawat hakbang niya ay nag-iwan ng bakas sa basang lupa. Maliliit ngunit totoo ang mga bakas. Tulad ng kwentong ito, maliit sa pagitan ng libu-libong kwento ng mundo. Ngunit sapat upang ipaalala na ang tao ay hindi ipinanganak upang kainin ang kanyang kapwa, kundi upang pangalagaan ang isa't isa. Tinitigan niya ang harap, umiti at mahinang nagsalita sa kanyang sarili na ang liwanag ay hindi kailanman nawawala. Lumipat lang ito ng kamay. Dahan-dahang tinapos ng narrator ang kwento gamit ang malambot na pangungusap. Ang buhay na ito ay hindi laging maganda, ngunit habang may puso pa tayo, hindi mawawala ang kulay ng mundo. Maraming salamat sa pakikinig. Kung naramdaman mong humaplos ang kwentong ito sa iyong puso, mag-iwan ng komento, pindutin ang like, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na kwento ng buhay na puno ng kahulugan at pag-asa.